Hating gabi. Mga putrijes, puro siraulo ang mga taga-kultong yun. 3 araw at 3 gabi na nila akong hinahabol ng walang tigil. Ha, heto na naman sila. Ano ba, tama na. Walang hiya ka, kung mamamatay ako, isasama kita sa hukay. Ngayon na ang pagkakataon. Kakapikit ko lang, nasa ibang lugar na agad ako. Ang totoo naman ng pakiramdam na to. Namatay ba ako at napunta sa ibang mundo? Ano to? Sa itsura pa lang, halatang hindi mabuting tao ang isang to. Tanga lang ang hindi tatakbo. May kakaibang kapangyarihan ng maskarang ito. Hindi ko makontrol ang sarili kong katawan. Pinapatawa mo ko. Ha? Lagot na. Kaka-rating ko lang, ganito na agad Kat Indie. Ang hayop na yun, nagpalit pa ng anyo. Ginagawa talaga akong laruan ng tadhana. Ang ganda naman ng diwatang to. Sa tingin pa lang, magandang target to para maasa ang espada ko. Kung makakapagsalita lang sana ako para magpaliwanag. Lilinching, malandi ka, huwag na huwag kang magpapahuli sa akin. Kundi, sisirain ko ang buo mong pagkatao. At gagawin kitang alipin ko habang buhay. Ha? Pucha, hindi yan ang gusto kong sabihin. Tumingin ka sa iba, binibini, parang awa mo na. Kinokontrol lang ako. Hanggang ngayon ba naman? Ang lakas pa rin ng loob mong pag nasaan ng isang inosenteng babae sa mismong harapan ko. Hindi ka na talaga magbabago. Eh ano naman kung tinitigan ko? Kapag hindi mo ako pinatay. Oras na makatakas ako, babalikan ko talaga siya, ha ha ha. Ang lala naman ng maskarang to kapag nag-umpisang magsalita ng masama. Pati ako ipinapahamak. Patay na talaga ako nito. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ayos, mabait at inosente pala siya. Ligtas na tayo. Ang isang Maniakis na tulad mo ay hindi pwedeng mamatay ng ganoon-ganoon lang. Dadalhin kita sa Kapitolyo. Puputulan ko muna ang pagkalalaki mo, tapos isasabit kita sa pader ng syudad para matuyo ng 7 araw. Kung hindi pa siya patay pagkalipas ng 7 araw, saka na lang pugutan ng ulo. Naku po. Bigla kong naisip na mas ayos pala talaga ang magpanggap na inosente at pa-cute lang. Muntik na yun, muntik na akong mahuli ng baliw na babaeng yun. Napadala ko na ang pamalit ko. Oras na para bumalik sa pagiging lalaki. Anong nangyayari? Bakit hindi matanggal? Bumalik ka sa dati, bumalik ka sa dati. Hindi kaya. Ang mga tsismis sa sekta tungkol sa sumpang nagpapalit ng kasarian. Ay totoo pala. Buisit. Ibalik mo sa akin ang tatay ko. Ang sakit ng ulo ko. Bukod sa pagiging pasaway sa video game na nakamax ang motion blur. Hindi ko inakala na magkaka 3D motion sickness din ako sa totoong buhay. Og, parang masusuka ako. Kung hindi lang sana ako nakatiwarik ng ganito. Sana bagong mundo na lang to. Sa tingin ko, sa lahat ng mga napadpad sa ibang mundo, ako na yata ang may pinaka nakakahiyang entrance. Umayos ka nga. Magtira ka ng lakas. Dahil pagdating natin sa pasilidad ng mga yunuko sa kabisera, doon mo mararanasan ng totoong pagdurusa. Ang inosenteng engkantadang to. Bakit ba puro pagkapon ang bukang bibig niya? Paano ko ba mapapatunayan na hindi ako ang lalaking nagdadamit babae na yun? Pucha, lumilipad na open-top na eroplano gamit ang mahika. Grabe naman agad ang simula sa mundong to. Ang ganda sana ng tanawin. Pero kapag naiisip ko, na ang dulo ng biyaheng ito ay ang pugad ng mga yunuko. Ano pa ba ang silbi ng buhay ko?
Kung ang buhay ko ay nakatakdang maging kulang, wala na talagang kwenta ang mundong to. Anong ginagawa mo? Nagse-cellphone. Ang diretsahan naman masyadong magtanong ng engkantadang to. Mukhang madali siyang mauto ah. Teka lang. Nawawala na ang lamig sa mukha ko. Malapit na akong makagalaw. Bilis, lumabas ka na dyan. Kapag hindi pa gumana ang buwisit na maskarang to, siguradong kakalad ka rin ako sa bahay ng mga yunuko at ibibilad doon. Anong ginagawa mo? Bilis na, buwisit, gumalaw ka na. Lelinching, hayop ka talaga. Mahal na diwata, makinig ka muna, magpapaliwanag ako. Mali po kayo ng hinuli. Wala po akong kasalanan. Sinuutan lang ako ng maskara ng magnanakaw na yon. Anak ng nakakagalaw na ako. Patay tayo dyan. Sa wakas, nakawala rin sa pagkakatali. Ayusin ang balanse. Bakit ba walang seatbelt itong papel na ibon? Ang pakiramdam na to. Mas nakakamatay pa kaysa sa roller coaster na maluwag ang lock. Wow, teka lang. Pwede ka nang umupo. Pasensya na, kulang pa ako sa karanasan kaya naging padalos-dalos ako. Ayos lang. Mas maganda nga ang aerodynamics kapag nakadapa. Takot ka ba sa matataas na lugar? Sus, hindi naman masyado. Pwede bang bumaba pa tayo ng kaunti, pwede ba? Huwag kang mag-alala. Kahit mahulog ka pa, sasaluhin naman kita eh. Kaya hindi ka na dapat matakot, di ba? Sabi ko nga hindi naman ako masyadong takot eh. Kaya nitong pamahid na to natanggalin ng mga peklat. Pero medyo masakit to ha. Tiisin mo na lang muna ng kaunti. Anong ibig mong sabihin sa medyo masakit, gaano kasakit? Kaunti lang naman. Sige, umpisahan mo na. Ito ba ang tinatawag mong kaunti lang? Oo, may mas masakit pa nga dyan eh. At mas mabilis pang umepekto. Hindi ako naniniwalang may mas malala pa rito. Anak ng naging padalos-dalos ako, hindi man lang ako nakaiwas, bakit ang sakit-sakit? Mamamatay ako, mamamatay ako, mamamatay ako. Tigil, 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 teka, huwag. Mahal na diwata, maawa ka sa akin. Totoo ba talaga ang epekto ng gamot na to? Wala bang gamot na hindi masakit? Mag-iiwan kasi ng peklat ang gamot na hindi masakit. Kapag nagka-peklat ka, hindi ka na magiging gwapo niyan. Tama ka. Wala akong masabi doon ah. Diwata, nawala na sa kontrol ang maskarang ito. Siguradong akala ng manyak na yon ay nakalayo ka na. Paano kung may tracker ang bagay na to? Kung dadalhin natin to pabalik para umatake. Hindi ba't parang ibinunyag na rin natin kung nasaan tayo? Oo nga no. Hindi ko naisip yun. Hala, saan mo itinago yun? Sa aking tagong espasyo. Kapag naglilinang ka na ng kapangyarihan. Sa isang iglap lang, makakabuo ka ng sarili mong espasyo na pwede mong paglagyan ng mga gamit. Ang galing naman. E di baka pwedeng pakitingnan mo na rin. Kung may talento rin ba akong maglinang ng kapangyarihan? Sige ba? Kailangan ng mga pangkaraniwang tao ng 13 espiritual na ugat para makapaglinang. Masyadong mahigpit ang mga kinakailangan para rito. Ikaw, ihanda mo na ang sarili mo kung sakaling wala kang talento. Huwag kang mag-alala, matibay ang dibdib ko. Tara na. Pagkuha ng pulso, ganyan din ba katradisyonal ang check-up sa mundo nyo? Oh, aray. Putik, diwata, pumasok ka na lang bigla-bigla sa katawan ko. Hanep, sa likod pala ng ordinaryong panlabas na to. May ganito palang pakiramdam na parang shock absorber. Masyadong mahina ang katawan mo. Hindi mo kakayanin ang pagdaloy ng espiritual na enerhiya. Wow!
Diwata, huwag mo na akong pasahin. Huwag mong sabihin kahit isang ugat ko ay hindi nakabukas. At isa lang talaga akong walang kwentang tao. Hindi. Meron kang makalangit na ugat. Ano naman yun? Ang mga pangkaraniwang tao ay mayroon lamang hanggang 79 na espiritual na ugat. Pero may dalawang ugat na maaaring lumagpas sa limitasyong iyon. Ang ika-100 ay tinatawag na ugat ng lupa. At ang ika-101 ay ang makalangit na ugat. Ang dalawang ugat na ito ay likas na nagmula pa sa pagkalikha ng mundo. Kung wala ka nito, wala ka talaga. Hindi ito makukuha sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. At ikaw, meron kang 101 ugat. Parang ang lupit pakinggan Kaya pala, isa akong pambihirang henyo. Oo, at mas henyo ka pa nga ng kaunti kaysa sa akin. Naging matatag lang ang unang meridian ko. Pagkasimula pa lang, may pinakamataas na talento na agad. Dagdag pa itong mukhang inosenteng diwatang bodyguard ko. Sigurado na ang magandang buhay ko sa paglipat na ito sa kabilang mundo. Oo nga pala, bigla ka na lang nag-iba ng direksyon kanina. Gusto mo bang balikan at hulihin yung lalaking naging babaeng hayop na iyon? Ito ang pangalawang beses kong gumawa ng misyon para sa sekta. Nung una, muntik na rin akong pumalpak. Kaya gusto kong galingan ngayon. Sa totoo lang, hindi mo talaga kasalanan ang nangyari kanina. Sino ba namang mag-aakala na ang isang malaking lalaki ay biglang magiging sexing babae sa harapan natin? Oo nga pala. Paano ka ba muntik pumalpak sa unang misyon mo? May nakatapat ka bang malakas na kalaban? Nahanap ko naman ang pinapahanap sa akin. Pero naligaw ako. Sa huli, ako ang naging misyon ng iba kaya hinuli at iniuwi nila ako. Aba matindi, isang cultivator na sobrang lalakong maligaw. Kaya pala mukhang inosente at hindi masyadong matalino ang diwatang ito. Kapag pinalabas ito ng mag-isa, parang namigay ka lang ng libre alam mo na ba ang daan ngayon? Siguro, itong paper crane na ginawa ni Master ang nakakaalam ng daan. Iyan din ang dahilan kung bakit hindi ko na pinapalipad ang espada ko. Ibig sabihin naka-autopilot ka lang pala. Sinong diwata? Ang oras ng gabi ay magkakalagkad ng isang inosenteng binata na parang nag-aaliw lang ng aso. Kano-ano mo ba ang taong ito? Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, maniniwala ka ba? Natutulog lang naman ako sa sarili kong bahay. Isang kurap lang, bigla na akong napunta rito. Tapos may isang nakamaskarang manyak na pumasok mula sa bintana. Pagkatapos, pumasok ka rin. At agad mo akong kinabeden sa pader. Ano bang ibig sabihin ng kabidan na yan? Ang kabidan ay yung eco-corner mo ang isang tao sa sulok. Hanggang sa wala na siyang maatrasan. Ganoon pala. Eh di mamaya kapag nahuli natin yung Chendapeng na yon, ay kakabeden din natin siya. Ang Hawansek. Kung malalaman ng mga demonic cultivator na gustong ay kabidan siya ni Diwatang Taengso, siguradong bibili yan ng standing ticket para makatakas magdamag. Ano to? Paghanap ng bakas ng enerhiya. Sundan natin yan para mahanap si Chendo. Yung nasa loob ng kwarto, siya na yun Hindi, nakatakas na yung totoo. Diwata, itong lumilipad mong espada. Sabihin na nating ayos lang na walang upuan. Pero wala man lang bang seatbelt? Magaling ka bang magpalipad ng espada? Huwag kang mag-alala dyan. Sabi ng guro ko, napakagaling ko raw magpalipad ng espada. Pangalawa ako sa pinakamagaling. Ilan ba ang disipulo ng guro mo? Dalawa. Bakit? Ano pang ipinagmamalaki mo? Hindi lang to basta pagiging slow Wala ka talagang utak, ano? Putik, dahan-dahan lang. Parang ayos naman yata. Pwede pa bang mas extreme dito? Sige ba? Putik, nagbibiro lang ako. Huwag, gusto ko nang umuwi. Bakit parang nakikita kong ngumingiti sa akin si kamatayan? Oh, hindi lang siya ngumingiti sa akin. Sinusundo na rin niya ako. Ano, kamusta? Magaling ba? Ayos. Ayos na ayos.
Ha? Naubusan ba tayo ng gas o nabunggo tayo? Naputol ang enerhiya. May harang dito. Pamilyar ako sa galawang to. Paniguradong may abang. Anak ng halimaw na may galamay. Aray ko po, nakakapasaw naman yon. Ling Ching, hinding-hindi tayo magtatapos ng mapayapa ngayong araw. Grabe, isang babaeng manyak na halos wala ng suot. Kasama ang isang maskuladong papuputol lang ng alaga. Nakakasuka naman ang mga kalaban na to, ang sakit sa mata. Mga demonyo. Lakas ng loob mo, Ling Ching. Mamamatay ka na nga, ang tigas pa rin ng dila mo. Tingnan natin kung paano kita papahirapan mamaya. Ha ha ha. Bakit parang may mga mata ang pink na usok na to? Hindi ko man lang matakasan. Masyado bang delikado ang babaeng demonyong yun? Tumatawag sila ng resback, hindi ba tayo pwedeng tumawag din? Wala ka man lang bang itinagong anteng-anteng na pangligtas ng buhay? Wala. Dahil isa itong pagsubok. Paano pa ito magiging pagsubok kung mayroon kang gamit na pangligtas? Paano kung hindi mo sila kayang talunin? At mamatay ka sa laban? Walang awa ang batas ng mundo. Iyon na ang magiging katapusan ko. Pagkapasok ko sa mundo ng kultibasyon, sunod-sunod na darating ang 3 sakuna, 7 sumpa, at 8 paghihirap. Hindi ako kayang protektahan ng aking guro habang buhay. Ha? Grabe, napakatindi naman ng pagtuturo sa sekta ninyo. Hindi naman ito pagpapalaki ng malaya. Literal na hinahayaan nyo na silang mamatay eh. Ilagay mo yan sa ilalim ng dila mo, huwag mong lulunukin. Makakapigil yan sa nakakalitong mahika. Ang laki naman ito. Oo. Huwag titingin sa malaswa. Teka, bakit nakikita ko pa rin kahit nakapikit na ko? Napakasama naman ng sapilitang ilusyon na to sa isip. Isang hamak na mortal. Nagawa pang labanan ng ilusyon nang hindi man lang natitinag. Teka, huwag mong sabihin. Mas gusto niya sa kapwa lalaki. Pasensya na sa istorbo. Ang puso ko ngayon, mas malamig pa sa kutsilyo ng magkakatay ng isda sa palengke. Kayong mga taga-sektang Hawan. Ano-anong kabalastugan ba ang nakasiksik sa mga utak ninyo? Hoy bata, ayos ka lang ba? Hindi ka ba uminom ng gamot? Mas matindi pa sa inakala ko ang usok na to. Huwag mo na kong intindihin, kumapit ka ng mahigpit. Wala na kayong ibubuga. Magpakabait ka na at maging sisidlan ko. Ha 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 ha. Kailangan na nating ailaban to ng patayan. Imposible to. Ang kamay mo, ginalit mo si Ling Ching. Titiyakin kong magdudusa ka ng higit pa sa kamatayan, Lintek. Ubus na ang enerhiya. Oh, ayos ka lang ba, binibini? Grabe, ang lupit ng atake mo sa espada kanina. Nabaligtad mo agad ang laban. Ha, huwag. Huwag mo akong hahawakan. Patay. Siguradong hindi lang ito panloob na pinsala. Namumula ang mukha niya at humihingal ng malalim. Kahit anong tingin ko, parang nalasan siya ng gay umaa. Abay magaling, isang disipulo ng Taengzo. Sa ganyang katinding epekto sa katawan mo, siguradong mapapasakin ka. Wahahaha. Hindi na makakalipad ng malayo itong papel na ibon. Nasa unahan ng lupain ng mga bumagsak na Diyos. Tinatanggal nito ang lahat ng espiritual na enerhiya. Ito ay para magpakalma ng isip. Ito ay pampagaling ng sugat. Ito ay pampawi ng gutom, kaya nitong. Teka lang. Matagal na akong may seryosong tanong tungkol dyan Ang pampawi ng gutom ay para hindi ka na kumain, tama ba? Paano kung kainin ko itong bagay na kasing tigas ng bakal? Matatawag pa ba itong pag-aayuno o mabubusog na talaga ako? Mabubusog. Mabubusog ka na dyan. Oo. Anak nang. Hindi ko inakalang pagkatapos kong mapunta sa ibang mundo mamalasin pa rin ako ng ganito.
Baka mamatay. PWE? PWE. Para saan ba tong dalawang bote? Sabihin mo na, babagsak na tayo. Pulbos ng sandaang hayop. Pulbos na pantanggal amoy at pabango. Anong gagawin natin ngayon? Ang bantat naman ng amoy ng usok sa mundo ng mga immortal. Kumapit ka ng mahigpit sa akin. Aray, ang sakit. Mababaluktot yata ang likod ko. Anong klaseng impyernong lugar ba to? Kahit man lang ihip ng hangin, wala. Ang kulob, parang nasa loob tayo ng kabaong. Ito ang lupain ng mga bumagsak na Diyos. Mayroon itong sumpa na nagmula sa masamang hangarin ng isang Diyos bago siya mamatay. Tinatanggal nito ang lahat ng espiritual na enerhiya natin. Sabi sa mga kwento, bago mamatay ang Diyos na iyon, naniwala siya na. Ang espiritual na enerhiya raw ay isang lason. At ito ang pinakaugat ng paghihirap sa paglilinang. Kalokohan, ang galing naman manisin ng Diyos na yan ah. Kung bumagsak ang Diyos, ibig sabihin lang nun, napatay siya ng iba, tama ba? Kahit ang Diyos na pumatay sa kanya ay humigop din ng spiritual na enerhiya. Bakit hindi naman sila nalason? Sa madaling salita, hindi ba't pagmamatigas lang ito ng isang mahina bago siya mamatay? May punto talaga ang mga sinabi niya. Hindi dapat maging ganyan kababaw ang mga Diyos. Sa taas ng kanyang potensyal. Baka balang araw ay maging isa siyang Diyos. Kung siya nga ang magiging Diyos. Mukhang gagawin nga talaga niya ang magmatigas bago mamatay. Para sa pagputol mo sa braso ni Yu Lingqing. Sisiguraduhin kong mararanasan mo ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Hinarang ganito ang ating spiritual na kapangyarihan at mga meridian. Kung susugod tayo ng padalos-dalos, magiging pagkain lang tayo ng mga halimaw. Paano kung kalimutan na lang natin manahimik ka? Hindi nagagaling ang mga sugat ko. Sasamantalahin ko ang pagtama sa kanya ng pamalo ng Diyos habang ubos na ang kanyang kapangyarihan. At gagawin ko siyang sisidlan ng enerhiya. Kapag nakabawi na siya ng lakas, tayo ang mamamatay. Nakapasok na. Ang aking kapangyarihan. Napakatindi naman ang puok na ito. Hinaharangan ng lahat ng enerhiya. Hindi man lang ako makahugot ng kahit kititing na spiritual na enerhiya. Oh, Paeldores ba ito ng pag-aayuno o isang solidong bakal na pabigat? Ganito ba sa mundo ng kultibasyon? Binubutas ba nila ang sikmura? Para lang hindi na makaramdam ng gutom. Matutuno ba talaga ang bagay na ito? Ayokong magambag sa mundong ito ng isang kakaibang paraan ng pagkamatay. Kahit matigas yan, matutuno din yan kapag nilunok mo. Gusto mo ba ng isa? Hindi na kailangan. Kaya kung pigilan ang gutom ko ng mag-isa, ang bilis mo namang tumanggi. Siguradong alam mo kung gaano kasama ang lasa nito. Ang tagal na nating magkasama sa hirap pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo, Binibini. Yu Lingqing. Yu na mula sa salitang musika. Ling na parang paparating na sakuna. At Ching na kasing linaw ng tubig. Kung wala ka talagang maisip na magandang halimbawa, sa susunod, sabihin mo na lang na galing ito sa kapangyarihang mamuno sa mundo. Napakamalas naman kasi pakinggan nung paparating na sakuna. Ako naman si Shu Pingqiu. Ang ping sa pangalan ko ay nangangahulugang kapayapaan. Hiyu, gaya ng sa taglagas. Diwa Tangle. Masusundan pa kaya nila tayo sa lugar na to? Mukhang oo. Tinamaan ako ng sugat sa kaluluwa. Baka magamit niya to para matukoy kung nasaan ako. Hindi ba pinipigilan sa lugar na to ang espiritual na enerhiya? Kung dadalhin ko tong espada mo, pwede ko ba silang habulin at tag-in pabalik, hindi maaari? May natitira pa akong espiritual na enerhiya sa katawan ko. Tsaka napakabigat niyan, hindi mo kayang buhatin. Kung talagang maabyutan nila tayo, pwede mo na lang akong iwan at tumakas ka na. Kung ganyan ka namang mawala ng pag-asa, mabuti pang ibigay mo na lang ang sarili mo sa akin. Pero wala kang kapangyarihan. Baka hindi mo kayanin. Teka, seryoso ka ba sa iniisip mo? Kalma lang, kalma. Kahit nakakatukso. Pero kung gagawin natin yun habang tinataga tayo ng mga humahabol sa atin, kahangalan na yun para na tayong walang utak niyan.
Kahit yung dalawa mula sa sektang Hawa na humahabol sa atin, hindi ganyan kadesperado. Ang tingkad ng balahibo pero nagtatago pa rin. Mukhang hindi masyadong matalino ang malaking ang Toa. Bilis, gamitin mo ang pulbos ng mga halimaw. Sabi ko nga, kapag pinilit kong bunutin ang espada, tuluyan ng lalala ang sugat sa kaluluwa. Paitataboy lang siya ng pulbos na yan. Pero hindi nito maitataboy ang mga gustong pumatay sa atin. Tingnan mo, ang lapad ng likod niya. Sayang kung hindi natin siya gagawing masasakyan. Pero hindi ko alam kung paano. Sa pagpapaa mo ng halimaw kapag hindi mo napabagsak sa isang tira, siguradong kakagaitan ka pabalik niyan. Kung hindi madadaan sa dahas, dadaanin natin sa pera. Magtiwala ka sa akin, kahit ngayon lang. Gusto kong sumugal. Wala na namang ay lalala pa ang sitwasyon natin eh. Sa bagay, ikaw na ang magdesisyon, susunod ako sa'yo. Ganyan kalaki ang tiwala mo sa akin. Oo, dahil sa ngayon, hindi ako makapag-isip ng maayos. Pero ikaw, matalino ka. Sa bagay, hatiin mo ng isang kapat at ihagis sa kanya para subukan. Magaling, kumagat sa pain ang Angus. Halika rito, diwatangle. Dagdagan pa natin ang pain niya. Ang dami niyang kinain. Hindi kaya pumutok siya sa laki tapos tayo ang balikan. Hindi yan, hindi siya marunong kumontrol ng enerhiya. Kusa lang itong sinisipsip ng katawan niya. Sayang naman, ibuhos na lang natin lahat sa kanya. Dambuhalang puting Soro, natatakot ka ba? Dati siguro, isa kang halimaw na may prinsipyo. Pero wala tayong magagawa. Sobrang dami na talaga ng naibigay ko. Good boy, ang galing mong tumakbo. Panatilihin mo lang ang bilis na yan. Hinding-hindi tayo maabyutan ng dalawang siraulong yun. Ang init, sobrang bagsik naman ang epekto ng lasong ito. Parang may nakadikit na pugon sa katawan ko. Kailangan na nating matakasan agad ang mga humahabol sa atin. Kung hindi, mas lalala pa ang sitwasyon natin, diwatangle. Kaya mo pa ba? Huwag kang lilingan, bilasan mo. Kailangan kong magmadali para pigilan ang lasong ito. Kahit kaunti lang. Basta't mahugot ko lang ang espada ko. Pesteng nila lang, tingnan ko lang kung saan ka pa magtatago. Ate, hulihin mo na sila. Anak ng, nagwala na nga, nagtawag pa ng resback, good boy, takbo bilis. Abay matindi, ang taas tumalon. Diwata, pwede ba nating gawing panlaban ito? Para pilayin ang halimaw na nakasunod sa atin. Susubukan ko. Ha, ate, tulungan mo ako. Mamatay ka. Buisit, mas mabilis pang tumakbo ang dalawang paa kaysa sa apat. Good boy, takbo pa. Kapag naabutan niya tayo, tatawanan talaga kita habang buhay. Anak ng, bali na ang braso pero ang bilis pa rin tumakbo. Kahit si Bolt pa yan, walang binatbat sa bilis mo, HMPH. Gusto niyo pang tumakas, ah? Walang makakaalis ng buhay sa inyong dalawa ngayon. Demonyo. Mag-ingat ka sa Latigo. Ang ganitong makapangyarihang sandata ay naputol niya ng ganoon-ganoon lang. HMPH, ubos na ang lakas mo. Tingnan ko lang kung maiwas-iwas mo pa ang espada mo. Umeepekto na ng tuluyan ng lason. Takbo, tumakbo lang kayo. Kumalat na ang lason hanggang sa inyong mga buto. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka tatagal. Hindi na pwede, malapit na siyang bumigay. Kung hahayaan pa natin siyang dumistansya ng ganyan, yari tayong lahat. Kailangan nating makaisip ng matinding paraan para matigil ang mahika niya. Ang sakit sa mata ng amoy na to. Kung hindi uubra ang pisikal, gagamit na lang tayo ng biological weapon. Basta't wala akong konsensya. Yung iba ang mamamroblema. Good dog,
Isugod mo ko. Wow, narito na si Lubo. Anong napakabahong bagay yan? Magaling nga ang kapangyarihan mo. Pero paano kung gumamit ako ng sanggang may tae? Paano mo to sa Saladin ngayon, ha? Hoy aso, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Sa gilid lang tayo umaligid. Huwag ka namang magpakamatay dyan. Nakakadiri kang hamak na mortal ka. Mamatay ka na. Pucha, napasobra yata, aso, ilag bilis. Umutot pa talaga ang hayop na to para makaiwas. Paubos na ang lakas mo. Nakukuha mo pa talagang pumalag, ha? Hindi niya magamit ang kapangyarihan niya. Kailangan natin siyang bigyan ng oras. Tumatawag ka ng resback, ha? Taeng kidlat. Physical na enchantment ang pinaka nakakamatay. Ikaw, putang ina mo. Oh ho, nakukuha mo pang magmura, ha? Humanda ka sa kin. Bibigyan pa kita ng matinding putahe para mahugasan ng maayos yung bibig mo. Oh, dudurugin kita ng pira-piraso. Ako ang kalaban mo, ha? Mabuti. Napaka mabuti. Delikado na, sibat na tayo. Malubha siyang nasugatan, umatras muna tayo. Pagalingin mo muna ang lason mo bago natin siya balikan, hindi naman tayo nagmamadali. Oh, tatakas kayo. Hayop, lumabas ka at tumulong. Pucha, walang airbag ang sasakyang to ah. Sinira mo ang plano ko. Ikaw muna ang mamatay. Nikiyu, umiwas ka. Mamatay ka na. Naku po, hindi na ito mapigilan ng banal na tungkod, ha ha ha. Sayang, pero nahuli ka pa rin ng kalahating hakbang. Ako pa rin ang magwawagi sa huli. Ha ha ha, ang traidor, umatake ng patago. Putik, sapul na sapul yun ah. Mas madumi pa ang taktikang ito kaysa sa pampalipas gutom na Paeldores ni Diwatale. Walang hiya ka. Habang nag-aaway kayo, ako ang aani ng biyaya. Maging itong makalangit na sandataman. O ang mga pamana nila Nyuba. Mapapasakin na ang lahat ng ito. Talagang nag-iingat ng husto ang binabaing halimaw na ito. Takot siyang baka nagkukunwari lang na mahina si Diwatale. Kaya kailangan niya ng pain para masubukan ang lagay nito. Napakahirap naman itong hulaan. Sabi mo ay pinrotektahan ka ni Liling Ching sa buong biyahe. Ngayon kaya, hahayaan ka lang ba niyang apihin siya? O papatayin ka na lang niya gamit ang isang espada? Wala akong pakialam kung matapang ka, gawin mo. Haha, gusto mo na atang mamatay. Sisubog na yata ang utak ko. Hindi ko na makontrol ang sarili kong katawan. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Gusto ko pang mas lumapit ng kaunti. Hindi pwede. Kapag nagpadala ako rito, tiyak na papatayin ni Chen Dapeng si Shu Pingqiu. At paghihirapan din ako ng mga nakakadiring pamamaraan ng kulto ng Hawan. Ayokong bumagsak ng ganito. Hindi ko pwedeng ipahiya ang aking guro. Hindi ko na nga mayangat ang kamay ko para lumaban. Itutok mo ang espada sa kanya. Patawad. Itigil mo yan. Nagdusa ako ng lubos para lang maging ganitong halimaw. Kaya hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng to. Ikaw, buhay pa ako. Sinong nagsabing pwede ka nang sumuko? Nakakatawa lang isipin na kanina. Hindi ko akalain na. Napaatras ako sa takot sa isang ordinaryong tao na walang anumang kapangyarihan. Ano, akala mo ba dahil nakahawak ka na ng espada? Ikaw na ang susunod na lilingching. Sapat na ito para patayin ng isang basurang walang bayag na tulad mo. Ang bilis, ang salot na to, hindi man lang malaman kung lalaki ba o babae. Bakit ang lakas niya?
Naharang niya pa. Paanong nangyari yon? Nasangga mo nga ang isa. Pero kaya mo ba ang sipa ko? Mamatay ka na dyan. Oh, dahil masyado kang nagpapakitang gilas. Papabayaan muna kitang mabuhay. Imulat mong maigi ang mga mata mo at panoorin mo. Kung paano ko paglalaroan ng tinitingalang. Diwatang Chengsu. Hindi pwede, parang awa mo na, gumalaw ka, ang noo ko. Parang may kung anong mabigat na nakadagan dito. Ang bigat sa pakiramdam. Teka, bakit parang gamaan ang katawan ko? Anong tunog yun? Isa ka lang hamak na mortal. Paanong napapalipad mo ang espada? Hindi maaari. Tarantado. Sa tingin mo ba maaagaw mo siya sa akin? Huwag kang matakot, ako to. Sugatan ka na nga't lahat, pagkain pa rin ang nasa isip mo. Loko-lokom to, binenta na yata ang kaluluwa niya para lang sa kalahating Paeldores na yon. Mukhang may gusto siyang pagdalhan sa atin. Siguraduhin mo lang na ligtas yan. Sige, mauna ka. Papatindi na ng papatindi ang epekto ng sampal ng Diyos ng ulan. Ang init-init niya, parang pugon. Kung hindi pa tayo makakahanap ng mapagpapahingahan, baka hindi ko na mapigilan ang init na to. Kanlungan ng mga sugatan. Akalain mo yun, alam pala ng asong to ang lugar na to. Paano mo ba napatay si Chendapeng kanina? Kanina kasi, biglang sumikip ang noo ko. Tapos nagdilim ang paningin ko. Tapos kusa na lang lumipad ang espada mo at tinuhag siya. Yung pagsikip sa noo mo kanina, baka nabuksan na ang espiritual na lagusan mo. Iyon yung tinatawag na lagusan ng kawalan na sinabi ko dati. O mas kilala bilang Z. Fu. Zifu. Akalain mo, parang nakakuha ka ng sikretong BIP na pabuya. Ang mabuksan ng Zifu nang hindi pa man nag-uumpisang mag-ensayo, ay mas mahirap pa kaysa sa pagkuha ng banal na ugat. Mayroon ka na ngayong banal na ugat at maaga pang nabuksan ang iyong kamalayan. Isa ka talagang bihirang henyo na minsan lang lumitaw sa kasaysayan. Naiintindihan ko na. Ibig sabihin, mas lalo pa akong lumakas. Kaya pala nakokontrol ko na ang espada. Hindi ko alam. At saka, nakatali na sa akin ang espadang iyon. Dapat hindi mo na yon kayang hawakan pa. Akin talaga ang espadang iyon eh. Ang makulit na binibining to. Bakit ba siya nagseselo sa sarili niyang espada? Hindi ko naman inaagaw sa iyo ah. Sinasabi mo pa yan, kinuha mo na naman sa mismong harapan ko. Ginawa ko lang naman yan para iabot sa iyo, di ba? At noong una, gusto ko lang namang iligtas ang may-ari nito. Kaya pansamantala ko lang itong nahawakan. Anong gagawin mo? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Isang halik lang. Sabi mo, isang beses lang. Aba talagang isang beses lang pala. Pero marami pa namang panahon. Baka mapaikan ko ang mahal na diwata, mahirap na. Umaga na. Wala nang ingay sa labas. Kailangan na nating lumabas. Masusunod, mahal na diwata. Isang tagong kuweba. Pugad ng mga halimaw. At may mahiwagang likido pa. Klasikong kwento ng swerte, alam ko na to. Diwata, itong batong ito ba? Ay isang bihirang kayamanan na magpapalakas sa aking katawan at kaluluwa. Sandaang taong katas lang yan mula sa bato. Tumubo lang yan sa isang lugar na walang espiritual na enerhiya. Kaya lang nitong magpagaling ng mga simpleng sugat. Ayos, pasensya na sa abala. Ang laki-laki na nga ng katawan mo, nagtatago ka pa na parang pusa riyan. Akala mo ba maliit at cute ka pa? Pwede ba natin siyang isama? Tingin ko, may potensyal ang isang to eh. Mas mataas ang katalinuhan niya kumpara sa mga ordinaryong halimaw. Kung gusto mo siyang alagaan, bahala ka. Ayun, maganda.
Binabati kita, opisyal ka na ngayong alagang Sorrow namin. Tara, alis na tayo. Anong problema ng matandang to? Umiikot na parang aipo-aipo ang mga anino ng puno. At binibiyak pa ang mga bundok. Mas nakakalula pa to kaysa sa biglaang paglipad sa langit. Sana naman hindi nasira ang balahibo ko, no? Wala naman siguro. Humihina na ang harang ng banal na lupain. Nawawalan na ng kontrol ang bago mong kapangyarihan. Isasara ko muna ito para sa'yo. Kuha ko, buti na lang buhay pa ko. Ayan, ayos na. Ligtas na tayo, aso. Anak ng, anong ginagawa ng siraulong to? Nabaliw na yata kakakulong sa banal na lupain. Lumabas ka ba para lumamon ng hangin? Tumigil ka nga. Umaapaw ang espiritual na enerhiya dito sa labas. Siguro, unang beses niya itong makalabas mula sa banal na lupain. Hindi niya alam kung paano humigop ng enerhiya. Kaya nagwawala na lang siya ng ganyan. Umakyat ka na rito. Hay nako, Terra na, mabuting aso. Takot ka rin ba sa matataas na lugar? Gusto mo bang isakay ko siya sa lumilipad na espada para masanay at tumapang? Hala, huwag po. Hayaan na natin, huwag na natin siyang pahirapan. Baka umiyak pa ang mabangis na tigreng yan. Ha? Anong problema? Pupunta ako sa lungsod para ibalita na patay na si Chen Dapeng. At bibilhan na rin kita ng mga bagong damit. Hintayin mo ako rito. Nakakabagot naman kung maghihintay lang ako rito nang walang ginagawa. Halika rito, mabuting aso, turuan muna kitang makipagkamay. Magaling, ngayon, hirapan pa natin. 2 kamay na. Aba, magaling, ang bilis mong matuto. Ah, susunod na utos. Ulong. Oh, anak ng, sumobra yata. Hayaan mo na, tumahimik na rin. Isipin ko na lang na nagpapalipad ako ng saranggola. May pinaglalaroan ba kayo? Wala, sadyang nahulog lang siya. Nasalo lang ng lubad kaya hindi siya bumagsak at namatay. Heto pala yung mga damit na binili ko para sa iyo sa lungsod. Habarin mo muna yung punit-punit mong damit. Dito talaga magbibihis, ate. Baka naman pwedeng tumalikod ka muna, nakakahiya naman, eh. Sige, hindi ako titingin. Ayos na, umarap ka na. Sakto naman ang sukat ng damit sa iyo. Kulang nga lang sa aura ng isang immortal. Malayo-layo pa ang biyahe natin papunta sa sekta. Dahil bago ka pa lang sa mundong ito. Ikukwento ko muna sa iyo ang tungkol sa ating sekta. Ang sektang Pianshu ay nahahati sa 3 bundok at 9 na sangay. Ang 3 sagradong bundok ay ang Shaohan, Jixu, at Jiyeon. Ang guro ko ay walang iba kundi si Panginoong Jixu. Hindi siya nakikialam sa mga makamundong bagay. Sa buong sagradong bundok, tanging siya at kaming 2 disipulo lang ang naroon. Kung kaunti lang ang tao, ibig sabihin, ang mga yaman para sa paglilinang, ay mapupunta lang sa ating 3. Napakasarap naman ng ganitong buhay, walang kahirap-hirap. Paano ka ba naging disipulo niya noon? Noong bata pa ako, natrap ako sa isang napakalakas na bagyo ng nyebe na nangyayari lang minsan sa 100 taon. Nang halos mamatay na ako sa lamig, dumating ang guro ko. Tahimik lang siyang tumayo sa tabi ko. At tinanong kung gusto ko ba raw maging disipulo niya. Walang muwang akong tumango. Hinawakan niya ang kamay ko. At pinawi ang mga maitim na ulap at makapal na nyebe sa paligid ng daan-daang milya. Yun ang pinakamaliwanag na sikat ng araw na nakita ko sa buong buhay ko. HMM. Kailangan din bang matulog ng mga naglilinang? Sa paglilinang, pinakamahalaga ang pagsunod sa nilalaman ng puso. Kapag may kinakaharap na pagsubok, dapat panatilihing kalmado ang isip. At ang pagtulog ang pinaka-umaayon sa aking landas. Etyo, malapit na tayo.
Lumulubog ang barko, Li Chengjia, pakiusap, magligtas ka ng mga tao. Ito ang barko ng kapalaran. Kung kulang ka sa swerte, lulubog ito. Pero kapag binuhat ka ng espiritual na enerhiya, kahit hindi ka makapasok sa sekta, magiging maayos at payapa na rin ang natitira mong buhay. Ganun pala. Kaya isa ito sa mga pagsubok para makapasok sa sekta. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng swerte nang hindi sumasagad sa malas. Kapag sumakay ako sa barkong yan, baka hindi na umabot ang espiritual na enerhiya para iligtas ako. At gagawa lang ako ng bagong record bilang pinakamabilis na lumubog sa ilalim. Pero kaya naman kitang isama para laktawan na ang pagsubok na to. Tutal, nagtataglay ka ng banal na linya. Siguradong umaapaw ang swerte at kapalaran mo. Hindi magiging problema sa'yo ang mga susunod na pagsubok. Hihintayin kita sa itaas ng bundok. Hay! Parang nakalimutan niyang sabihin sa akin kung ano ang susunod kong gagawin. Kapatid, napakaswerte mo. Ako nga pala si Li Chengzhou. Hindi ko man lang nisalayan ang anino mo nung tumawid ka sa lawa. Madalas pa naman akong natutuwa at iniisip na pinagpala ako. Mukhang masyado lang pala akong mayabang. Ikaw pala yan, kapatid na Aowo. Patawarin mo sana ang malabo kong paningin. Ang lala naman ng imahinasyon ng lalaking to. Anong kapatid na Aowo ang pinagsasasabi niya? Kapatid na Li, nagkakamali ka yata. Alam ko na. Kanina, may nakita akong papel na tagak na lumilipad sa langit. Siguradong nakasakay kayong dalawa roon. Para irekomenda kayo ng isang disipulo ng Tayenzo. Kaya pala hindi ko kayo nakitang tumawid sa lawa. Salamat pero, ako nga pala si Xu Pingqiu. At hindi siya si kapatid na Aowo. Isa lang siyang ordinaryong tigre. Ganoon ba, magandang araw sa'yo, kapatid na tigre. Bahala ka na nga, basta masaya ka. Hindi lang ako muntikang sumabli. May inuwi pa akong isang lalaki. Paano ko kaya ito ipapaliwanag kapag nagtanong si Guro? May nangyari na namang aberya ngayon, ano? Guro naman, kailangan pa bang sabihin ng malakas yan? Kahit na may kaunting aberyang nangyari. Matagumpay ko pa rin natapos ang misyon ko, Kalokohan, may bakas ng kapangyarihan ng banal na tungkod sa katawan mo. Tingin mo ba ay kaunting aberya lang yan? Pero Guro, may nakilala akong isang napakalakas na tao ngayon. Mayroon siyang banal na ugat. At napaaga niyang nabuksan ang kanyang mga espiritual na lagusan. Nasa paanan siya ng bundok ngayon at sumasailalim sa pagsubok. Tunay ngang magaling siya kung kinaya niya ang banal na tungkod. Papalampasin ko muna ito, hindi muna kita papagalitan. Umuwi ka na at pag-isipang mabuti ang mga ginawa mo. Masusunod po, Guro. Tatanim po ito sa isip ni Lin Qing. Teka nga pala. Guro, may sarili bang isip ang mahabang espada ko? Kasi po, doon sa lupain ng pangako. Nakontrol ito ng lalaking inuwi ko rito. Ano ba ang pangalan niya? Xu Pingqiu po. Ang Ping ay mula sa salitang payapa. Ang Qiu mula sa salitang taglagas. Ikwento mo sa akin ang buong nangyari ngayon. Wala namang kakaibang nangyari. Umalis ka at sunduin mo siya pabalik. Wala nang silbi sa kanya ang mga pagsubok na yan. Masusunod po, Guro. Isa itong banal na daluyan. Isang buhay na banal na daluyan. Hala, patay. Masyado nang matagal mula nang huli akong makakita ng banal na daluyan. Dala ng sobrang pananibig, napahamak ko patuloy ang disipulong ito. Ang mga tingin ng mga taong ito. Bakit parang mga gutom na lobong nakakita ng karne? Para natuloy akong bayaran dito. Kung gusto niyong manood, sige lang. 10 puntos ng kontribusyon kada tingin. Bawal tumawad ha. Neil. Galante talaga si boss. O siya, pumila na ng maayos sa likod. Tama na, tigil. Hindi pa tapos ang pagsusulit. Bumalik na kayo sa mga pwesto nyo, bilis. Ang tigreng ito ay dinala rito ni Gurole. Mataas ang katayuan niya rito. Siguradong may malalim siyang dahilan sa ginagawa niyang ito. Bigyan natin siya ng isang pagsubok. Maaari ko bang malaman, kapatid na Shu, kung anong kakaiba sa'yo? Para makatawag pansin ka ng ganito karaming tao. Hindi kaya. Isa itong banal na daluyan. Ang galing mo namang manghula, kapatid Dali. Sigurado akong hindi rin papahuli ang mga abilidad mo. Totoong medyo kulang pa ako kumpara sa'yo, kapatid na Shu. Isa lamang akong maharlikang daluyan.
Eh ikaw, kapatid na tigre, anong klaseng espiritual na daluyan naman ang sayo, rar? Tapos na ang pagsubok sa espiritu. Pumunta na ang lahat sa gitnang plaza. Maghanda na para sa pagsubok ng pagkatao. Anong nangyayari? Nilagyan ba ng pampatulog ang kwartong ito? Kakatapos lang ng pagsubok, pinatulog na agad tayo ng sapilitan. Kailangan ba talaga ganito kabilis ang lahat? Hoy Loka, madalas ka namang nag-insayo sa banal na bundok ng Niebe ah. Anong ginagawa mo rito ngayon? Inutusan ako ni Guro na sunduin siya paakyat ng bundok. Yung lalaking may banal na daluyan na yon. Nagsimula na ang pagsubok sa mundo ng ilusyon. Kahit na may banal na daluyan pa siya, kailangan nating hintayin matapos ang pagsusulit. Ngayon, pagkakataon na ng batang iyon mula sa pamilya Lee. Mamaya ko na ipapakita ang may banal na daluyan. Ano kaya ang kakaharapin niya sa loob ng ilusyon? 2 mangkok ng pansit ang kinain mo, pero pang 1 mangkok lang ang binayad mo. Kung 2 mangkok ng pansit ang kinain ko, edi sana, may 2 mangkok dito. 1 mangkok lang ang nandito, paano mo mapapatunayang 2 mangkok ang kinain ko? Sino ba naman ang gagamit ng 2 mangkok para kumain ng pansit? Siyempre, pagkatapos mong ubusin ang isa, humingi ka pa ng dagdag. Ang ganda at ang mahal ng mga suot mo, Ginoo. Bakit mo tinatakasan ng bayad sa isa pang mangkok ng pansit? HMP. E di malinaw na 3 mangkok ang kinain ko. Tapos pang 2 mangkok lang ang siningil ng tindero, tatanggapin mo rin ba yun? 2 mangkok lang ang kinain ko. Pero kung ako ang tatanungin, dapat pala 3 mangkok ang binayaran ko. Ilang mangkok nga ba ang kinain ko kanina? Kayo talaga, Ginoo, ano ba yung sinasabi ninyo? Talagang makakalimutin ng mga mayayaman. Di ba, kakasabi nyo lang na 3 mangkok. Eh, bakit kanina, nung sinabi kong 1 mangkok lang ang kinain ko? Hindi kayo naniwala, tapos nung sinabi kong 3, naniwala kayo agad. Lumalabas tuloy, pabago-bago lang ang bilang ng mangkok ayon sa gusto nyo. Magaling, kakaiba at napakakalmado ng pag-iisip nitong si Lee Chengzhou. Isa siyang mahusay na kandidato para sa landas ng paglilinang. Paano naman kaya ang gagawin ng may banal na daluyan? 2 mangkok ng pansit ang kinain mo, pero pang 1 mangkok lang ang binayad mo. Pamilyar ako sa kwentong ito, ah. Ginagawa niyo ba akong si Liu Zi? 1 mangkok lang ang nandyan sa mesa ko. Saan galing yung 2 mangkok ng pansit? Sino ba naman ang gagamit ng 2 mangkok para kumain ng pansit? Siyempre, pagkatapos mong ubusin ang isa, humingi ka pa ng dagdag. Ang ganda at ang mahal ng mga suot mo, Ginoo. Bakit mo tinatakasan ng bayad sa isa pang mangkok ng pansit? Ano bang pakialam mo? Aba, bastos kang bata ka. Nagtatanong lang naman ako, ah. Alam mo, ang sikreto para humaba ang buhay, huwag kang makialam sa buhay ng iba. Sa ganyang ugali mo, baka mapaaga ang burol mo, eh. Kumain ka, kaya magbayad ka, yan ang tama. Bakit, aso ka ba ng may-ari nito? Wala pang ang ginagawa ang amo. Anong tinatahul-tahul mo riyan? Magbayad ka sa kinain mong mami. HMP, asong tahol ng tahol, naghahanap ka ba ng kamatayan? Hinihintay ko lang na mapaikan ka muna. Tulong, may pumapatay ng tao sa gitna ng kalsada. Wala na bang hustisya? Hindi ako ang gumawa niyan. Makinig muna kayo, magpapaliwanag ako. Hindi ko man lang siya hinawakan. Umaarte lang siya. Hindi nga nakapagtataka na siya ang napili ng Panginoong Jisu. Kakaiba talaga ang lakas ng loob niya. Tahasang panloloko lang naman ito, eh. Kumain ka ng 2 mangkok ng mami, pero isa lang ang binayaran mo. Tingnan mo nga yung sarili mo, ang gara ng bihis mo, pero pati sa mami nang gugulang ka pa. HMP. Opo, Elder Chu. Nandito rin ang tigreng ito para sumali sa pagsubok. May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Nakakabilib ang talento ni Senior Brother Shu sa loob ng ilusyon. Taos puso akong humahanga sa'yo. Anak ng. Paniguradong nakita niya ang panloloko ko sa kalsada. Gusto kang makita ng master. Tayo na. Ha. Ha. Hindi pa rin pala umaalis si kapatid na tigre. Nagbibigay pugay po.
Nasa unahan na ang Shuiguang. Mamaya kapag nakita mo na ang master ko, umayos ka ha. Huwag na huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala, pangunahing prinsipyo ko ang paggalang sa mga guro. Akalain mo yun, pati medyas, sobrang puti. Siguradong mabuting tao ang master na ito. Ganito lang kasimple ang pananaw ko sa tama at mali. Ako si Muyuhei, ang iyong master. Ako po ang inyong disipulong si Shu Pinggeyo. Nagbibigay pugay sa iyo, master. Napakalamig, grabe. Naglalakad na block ng yelo ba ang master na ito? Katawan ng purong yang. Walang bahid na purong yang. Ang bilis ng kanyang kultibasyon ay higit na mabilis kaysa sa mga karaniwang tao. Bago mo maabot ang yugto ng espiritual na katatagan, bawal mong isuko ang iyong kalinisan. Kundi, biglang babagsak ang lahat ng pinaghirapan mo sa paglilinang. Sa simula pa lang, nabuksan na ng maaga ang espiritual na sentro. Dinagdagan pa ng katawang purong yang. Bihira ang ganitong napakagandang simula, mayroon agad akong 3 pinakamatataas na katangian. Pero ang kapalit, bawal kong isuko ang aking kalinisan bago maabot ang yugto ng katatagan. Mayroon siyang katawang purong yang. Kaya naman makatarungan lang na makontrol niya ang mahabang espadang iyon na may gininto ang disenyo. Kapag nakatawid ka na sa yugto ng katatagan, igagawa kita ng isang lumilipad na espada na may tunay na sariling diwa. Nakakainis naman. Pero para makuha ang espadang ito, kailangan mo munang tuparin ang hinihiling ng iyong guro. Mayroon siyang katawang purong yang. At ang pamamaraan ng kanyang paglilinang ay kaparehong-kapareho ng sayo. Kaya ikaw na ang magturo sa kanya para sa iyong guro. Ako po ang magtuturo, opo, guro. Pero, hindi ko po yata kaya. Paano mo malalaman kung hindi mo pa nasusubukan? Sumunod ka na. Bilisan mo at samahan mo ang iyong nakababatang kapatid sa kanyang bagong tahanan. Shu Pingqiu. Marahil ang lahat ng ito ay kalooban ng langit. Ang nag-iisang mansiyon na ibinigay ng sekta. Wala man lang kahit isang karatula sa pintuan. Ate, paano mo ba naisip ang pangalan ng bakuran mo noon? Turuan mo naman ako ng kaunting diskarte. Dahil ang pinag-aaralan ko ay ang banal na aklat ng gintong uwak. Kaya kinuha ko ang salitang uwak at pinangalanan itong pabilyon ng uwak. Nakakabaliw naman ang ganiyang pagpapangalan, napakasimple at parang hindi man lang pinag-isipan. Pero sa bagay, bagay na bagay yan sa ugali ni ate. Tara na, gagayahin ko na lang din ang ginawa mo. Ang lupit naman nito. Akala ko pa naman kapag naglilinang, titira na ako sa loob ng kuweba na parang sinaunang tao. Pero itong bakuran. Ang sarap naman ng ganitong buhay, senyorito, anong iningiti-ngiti mo riyan? Palaging walang tao rito, hindi ba masyadong maluwag at tahimik? Wala naman po. Narealize ko lang na napakabuti sa akin ang ating guro. Nakangiti ako dahil sa sobrang tuwa. Talagang napakabuti ng guro. Tara, pumasok tayo para makita ang loob. Grabe, feeling at home talaga itong si ate. Ang bilis mag-switch sa pagmumuni-muni, walang paligoy-ligoy. Ang galing, ito ang totoong buhay. Marunong ka bang maglaro ng Wakey? Oo, tinuruan ako ng guro noon. Pero masyadong mabagal ang mga galaw ko. Kung ganon, maglaro na lang tayo. Nang simpleng gomo ko. Oo nga pala, lagi bang nakamaskara si Master? HMM. Hindi naman siguro. Siguradong may daya ang board na to. Eh kung ikaw ang nanalo sa akin, sasabihin mo bang dahil lang talaga sa sobrang galing mo? Hindi ah. Papatalo ako sadya para lang mapasaya ka. Kaso sayang nga lang. Hindi ko na kailangang magpatalo. Sige na, halika't haplosan ni ate ang ulo mo. Malay mo, manalo ka na sa susunod. Ngayon, hayaan mong turuan na kitang mag-ensayo. Tutal na ikot na rin naman natin yung tinitirhan mo. Tara na ngayon sa kwarto ni ate, tuturuan na kita. Ha, iba talaga sa mundo ng mga immortal. Isang hakbang lang para ka nang dumaan sa iba't ibang panahon. Ang pavilion mo na to. Mas mukha pang taglagas kaysa sa mismong kwarto ko. Aray, aray, aray. Medyo masarap sa pakiramdam ah.
Diyos ko, patawad po. Mukhang ang sarap haplasan ng bagay na to ah. Naku, hinding-hindi mo pwedeng hawakan yan. Ito ang banal na baging ng pulang araw. Nasunog na yan sa totoong apoy ng araw noon. Kapag lumaki yan, kaya nitong tapatan ng mga nasa Dongshen realm. Dongshen, ibig sabihin, kaunti na lang ang idedehado niyan kay Master. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang pinagkaiba ng naghahanap ng sakit ng katawan sa naghahanap ng kamatayan. Oo nga pala, yung pinakamabilis na umabot sa Zuanding realm sa buong mundo. Gaanong katagal bago niya nakamit yun? Mga 2 hanggang 3 taon siguro. Dahil sa pure yung nakatawan ko, bawal pa ako makipag-ano hanggat wala pa ako sa Zuanding. Ibig sabihin, sa susunod na 1 o 2 taon. Hanggang tingin lang ako, bawal tikim. Tapos araw-araw pa kitang makikitang pakalat-kalat sa paningin ko. Tere na nga sa kwarto, tuturuan na kitang mag-ensayo. Hinding-hindi mo pwedeng buksan ang scroll na to. Mamaya, gagabayan kitang mag-meditate. Tandaan mo, kahit anong makita mo, huwag na huwag kang matatakot ah. Grabe naman ang pagkakabalot nito. May nakakulong ba ditong halimaw na kumakain ng tao? Wow! Putreges, may pa-jump scare pa pala tong pagtuturo na to. Ito pala ang banal na kasulatan ng gintong uwak. Teka, bakit 79 lang ang mga tuldok ng liwanag? May 100 at 100 daluyan ng enerhiya ang katawan ah. Kulang ng 2 ang pamamaraang ito. Paano ko to sasaniin? Huwag mong sabihing pipilitin kong gumawa ng 2 linya mula sa wala. Aba, may nakatago pa palang karagdagan dito. Ano, kamusta ang pakiramdam? Ang ganda ng pakiramdam ko. Nakuha ko na ang mga batayan. Kaya kung ganoon, mabuti. Akin na ang palso mo. Titignan ko. Ang daloy na ito. Ito ang kanyang espiritual na enerhiya. Pero itong daanan ng enerhiya niya. Bakit parang iba sa sinanay ko kanina? Senior sister, ang karaniwang daloy ba ng enerhiya mo? Ay katulad ng pumasok sa katawan ko kanina. Oo. Bakit? Hindi ba ganoon din sa'yo? Hindi. Nakita kong may isang anino sa likod ng gintong uwak. Ang 2 daluyan sa tagiliran nito ay naging araw at buwan. Iyon ang sinunod ko sa pagsasanay. Bukod sa gintong uwak, wala na akong ibang nakita ah. Ipikit mo ang mga mata mo. Pakiramdaman mong maigi ang daloy ng enerhiya ko. Kakaiba ang daanang ito. Pero walang kahit anong humaharang sa daloy ng enerhiya. At isa pa, paanong nangyari ito? Sinubukan kong sundan ang daloy mo. At biglang tumaas ng 30% ang lakas ko. Grabe, hindi ko inakalang isa pala itong nakatagong bersyon. Mukhang may ibubuga rin talaga ang isang henyong katulad ko. Tara, puntahan natin si Master. Isang nakatagong daluyan na kahit si senior sister ay hindi nakita. Hindi ko alam kung itong mahiwagang puting sinulid ay makikita rin ni Master. Imposible naman sigurong. Isa talaga akong pambihirang henyo na may taglay na daya, di ba? Iabot mo ang kamay mo. Ipakita mo sa akin ang daloy ng pamamaraang natutunan mo. Ha? Ang lamig ng kamay ni Master. Master, nagkamali ba siya sa pagsasanay? Wala namang naging problema. Nadaluyan na ang 100 daluyan ng enerhiya. Susunod, ituloy mo lang ang pag-agos papasok sa sentro ng enerhiya. Paano naman yung figura na nakita ko sa loob ng scroll? Wala akong nakita. Baka dahil yan sa taglay mong purong yang nakatawan. Kaya napukaw ang sinaunang pamana sa loob ng scroll. Hindi ito masama para sa'yo. Sundan mo lang ang pagsasanay na yan at magiging maayos ang lahat. Mukhang ang nakatagong teknik na ito ay ginawa talaga para lang sa akin, ha? Senior sister, may libreng pagkain ba tayo rito? Meron, pero ikaw ang magluluto. Kaya ko namang magluto. Kaso, hindi nga lang masyadong masarap. Ayos lang yan, sa'yo na ako aasa pagdating sa pagkain, senior sister. Basahin mo muna ito. Pupunta lang ako sa kusina. A.
Nakakamangha naman ang cultivation na ito. Parang pilit na isiniksik sa utak ko ang lahat ng kaalaman. Sa Mortal Shedding Realm, kailangang umalingaw-ngaw ang spiritual sea ng 79 na beses. Mabilis ang pag-usad sa loob ng 100 araw para sa foundation establishment at kung ano-ano pa. Sabi rito, kapag mas maganda ang talento mo, mas maraming beses aalingaw-ngaw ang enerhiya. At mas matagal ang panahon para makabuo ng foundation. Sa tindi ng pambihirang talento kong ito, hindi kaya matrap ako sa Mortal Shedding Realm ng buong 1 taon. Titiisin ko ba ang paghihirap ng purong yang nakatawan na ito ng 1 buong taon? Ano yung amoy na yun? May nagsusunog ba sa labas? Senior sister, ano to? Claypot rice ba to? O baka naman isang bagong uri ng nakakamatay na sandata? Pangkaraniwang kanin lang yan, ah. Sunog sa labas, hilaw sa loob. Ang kontrol mo sa apoy, mas malala pa kaysa sa lason, eh. Ganito ba talaga ang kinakain mo palagi? MMM. Ginawa ko naman na ang lahat ng makakaya ko. Siguro kasi, kapapalit ko lang ng cultivation method ngayon. Kaya hindi ko makontrol ng maayos ang apoy. Kinakain mo ang bagay na to at buhay ka pa hanggang ngayon. Senior sister, mukhang napakahirap mo palang patayin. Saan ba ang kusina? Dalhin mo ako roon. Teka nga pala, sino ba ang gumawa ng fasting pills at clear heart pills na kinain natin kanina? Bakit mo na itanong? Sabi ko na nga ba, siya talaga yun. Kaya palang gawing parang bato ang kanin. Siyempre, nakabase rin sa antas ang mga paildores niya. Para sa akin, isa yung henyong imbensyon. Ang paildores na pampalinaw ng isip ay malaki at napakabisa. Ang paildores na pampatagal ng gutom naman ay sobrang tigas, pwede pang gawing patagong sandata. Sulit na sulit, dalawang pakinabang sa iisang bagay. Talaga bang ganon kaganda yun? Sinasabi ko lang naman ang totoo. Anong timpla ang gusto mo? Matabang o may konting anghang? Yung maanghang sana. Oras na para ipakita ang tunay kong galing. Ang bango naman. Tikman mo. Ang sarap nito, masarap din yun. Grabe, sobrang sarap ng mga luto mo. Ang galing-galing mo. Kung nasasarapan ka, ako na ang palaging magluluto para sa'yo simula ngayon. Ilang simpleng lutong bahay lang, tuwang-tuwa na si ate. Gaano kaya kahirap ang buhay niya noon? Kumain ng ganang aming karne pero hindi man lang lumaki sa tamang lugar. Nakakaingit din minsan. Isang tumpok na mga ulo ng isda na kumikinang ng berde ang mga mata, nakatingala sa langit ng 45 degree. Kung gagawin yon na sikat na putahing nakatingala sa bituin. Siguradong nakakaloka ang magiging hitsura noon. Sa 3 bundok at 9 na linya, may isang linya na nakatutok lang sa paggawa ng mga sagradong pagkain. Sa tingin ko, bagay na bagay kang sumali doon. Sumali. Hindi ba tinanggap na tayo ng ating guro? Pwede pa bang rumakit sa iba? Ang 9 na linya noon ay tumutukoy sa mga pinagmulan ng turo. Pero kalaunan, naging tawag na lang ito sa iba't ibang kasanayan. Kung ganun, pumunta tayo sa kwarto ko. Marami akong itinanim na mga halamang may elementong apoy doon. Para mas bumilis ang pag-insayo mo ng banal na sining ng gintong uwak. Ito ba ang bilis kapag bukas lahat ang 100 at isang daluyan ng enerhiya? Ang paghigop niya ng enerhiya ay parang binuksang malakas na bomba ng tubig. Ang sarap sa pakiramdam. Napakalupit naman ng puwersang yan. Ito ba ang bilis ng pag-insayo ng isang banal na daluyan? Biruin mo. Pati ang enerhiya sa paligid ko ay hinihigop niya. Masyado ba akong naging marahas sa paghigop kanina? Nagawan ba kita ng enerhiya? Mas maganda nga kung mas mabilis ka humigop. Pero ngayong unang beses kong nagpadaloy ng enerhiya papasok sa aking dantiyan. Kailangan kong mag-ingat para hindi pumutok ang mga ugat ko. Imposible yan. Pakiramdam ko ngayon para lang akong naglalaro ng malaking isdang kumakain ng maliliit na isda. Ang sarap sa pakiramdam na walang humpay na hinihigop ang enerhiyang ito papasok sa katawan ko. Grabe, ang sarap sa pakiramdam.
Pagkapasok ng enerhiya sa katawan ko, naging malinis at pino ang balat ko. Sa tindi ng lakas na nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko, kaya kong pumatay ng baka sa isang suntok lang. Kahit na malamang ay ilusyon ko lang yun. Grabe. Parang Diyos ang kakatapos lang maligo. Bakit? Anong problema? Ang ganda mo. Gusto ko lang titigan ka pa ng matagal. Ganyan ka ba talaga matulog? Hindi. Ang isa ay gusto mong gawin pero wala kang lakas. At ang isa naman ay kaya mong gawin pero hindi mo dapat gustuhin. Chen Dapeng. Sa pagkakataong ito, parang medyo naiintindihan na kita. Pwede bang kahit isang halik lang? Sige na nga. Tama na. Oras na para matulog. Huwag ka na kasing makulit. Sige, susundin kita. Ang laki-laki ng kama natin, bakit ba kailangan mong sumiksik sa pwesto ko? Hindi ka na nga nagtira ng espasyo. Binalot mo pa yung sarili mo sa kumot na parang lumpia. Senior sister, baka naman. Pahingi kahit dulo lang ng kumot. Ayoko nga, akin to eh. Sige, oo na. Panalo ka na. Kahit hindi kita masiksik sa kama. Tatalunin na lang kita sa pag-insayo natin. Bakit ang aga mo namang gumising para mag-ensayo? Ang magandang araw ay nagsisimula sa umaga. Disiplinado lang talaga ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin na talo ako sa siksikan sa kama. Kaya napilitan akong bumangon, di ba? Kahit ang isang henyong katulad ni Shu Pingqiu ay nagpapakahirap mag-ensayo. Tapos ako, gusto ko pang matulog. Nakakakonsensya naman masyado to. Matutulog na lang ulit ako para kumalma ang isip ko. Pambihira, di na dahilan ko pa yung pagtulog ulit para lang kumalma, pasensya na. Gutom na ako, kain na tayo. Gusto ko ng maanghang. Oo, pero wag masyadong maanghang ha. Ang dami namang demand ni senior sister. Aba matindi, cultivation Ginagamit ba talaga ang mahika para gumawa ng bakuna at maggupit ng buhok? Kahit gaano pa kahirap ang cultivation, dapat ganado pa rin tayong lumamon. Ngayong araw, bibigyan ko si senior sister ng matinding carbs. Ano yan? Ano yan? Hot oil noodles, kainin mo na habang mainit pa. Grabe yung bilis at hindi niyang lumamon. Mas nakakatakot pa kaysa nung bumunot siya ng espada para managa ng tao. Ay, oo nga pala. Magsisimula na pala ang klase sa Yuan Yunjian. Gusto mo bang samahan na kita papunta doon? Sige ba, sakto, magdamag din akong nag-cultivate. Kahit na nakakaadik ang pakiramdam ng paghigop ng spiritual energy. Parang masaya ring makinig sa klase tungkol sa siyam na sangay. Sakto, titingnan ko rin yung sinabi ni Lin Ching kanina. Kung ano ang pinagkaiba ng spirit food sa ordinaryong ulam. Sige, heto nga pala ang ginawa kong candy peel. Wala naman itong special effects. Pero nakakabango agad ng hininga, epektibo to. Brother Shu, ito bang? Brother Lee, kamusta na pala yung puting tigre na yun? Tinutukoy mo ba si Brother Tiger? Bigla siyang nawala nung mga sumunod na pagsubok eh. Malamang ay napusuan siya ng isa sa mga elder. Kaya nalibre na sa pagsubok at dumiretso na bilang disipulo. Kukunin siyang disipulo ng dahil lang sa patawan niyang New Year's sword technique. Anong problema? Hindi ba magandang balita yun? Wala naman, natatakot lang ako na baka masyadong sumarap ang buhay niya. Pagdating niya sa alchemy branch, linulaklak ng tanggang yun ang mga tableta kaya na-overdose ang sarili. Kaya ayon, kinailangan siyang i-detox ni Elder Jong muling doon sa Pill Pavilion. Ang patay gutom na yun, talagang walang pinipiling kainin no? Tapusin muna natin ang klase. Bago natin silipin sa Pill Pavilion ang loko-lokong yun.
Sana lang talaga huwag siyang biglang manlapa pagdating ko. Hindi na kailangan ng formalidad. Ako nga pala si Yang Zixing, ang lecturer para sa Qi Condensation Branch. Kung sino man sa inyo ang interesado sa Qi Condensation, lahat kayo ay pwedeng sumali sa Qi Pavilion. Yang ganyang kasiglang pananalita tapos may pa-feeling na kailangan namin kayo. Parang nagre-recruit lang ng mga bagong mayembro para sa college club eh. Ito ang pinakamataas sa kalidad ng sandata sa mundo ng mga mortal ang 100 Forged Sword. Subukan ninyong hawakan para maramdaman ninyo. Medyo mabigat ah. Pero kung ikukumpara sa malaking espadang may gintong ukit at mahika ni Senior Sister, ang abot lang nito ay maging isang mamahaling pamalo sa apoy. Maaari po bang magtanong, Elder Yang? Sa mga ordinaryong panday po ba? Mayroon ba talagang makakagawa ng isang walang katapat na sandata na hihigit pa sa espadang ito na dumaan sa 100 beses na pagpapanday? Siya si Jiang Zinzu. Isang henyo mula sa pangunahing angkan ng pamilya Jiang. Mukhang matindi ang pinanggalingan niya ah. Pamilya ba naman ng mga immortal, syempre matindi. Bukod sa 4 na dakilang sekta at 3 banal na lupain. Ang mga tanyag na pamilya ang pinakamakapangyarihan. Dahil lahat sila ay may mga ninunong downlord na nagbabantay. Ah, naiintindihan ko na. Mga mayamang cultivator pala sila na malakas ang kapit sa itaas. Isa lamang iyang malaking tsamba. Habang pinapanday ang espada, nagkataong nahaluan ito ng mga materyales na may espiritual na enerhiya. Tungkol naman sa mga usap-usapan ng mga tao, na may mga espada kiroro na inialay ang sarili nilang katawan para makabuo ng isang banal na espada. Puro kalokohan lang yon. Nangyari lang yon dahil ang taba sa katawan ng tao ay nakakapagpataas ng husto sa init ng pugon. Aba matindi, dito sa mundo ng mga immortal. May narinig ba akong ganito katinding siyentipikong paliwanag? Ang mga ordinaryong sandata ay walang opisyal na antas. Pero pagdating sa mga espiritual na sandata, nahahati na ito sa 5 kulay. Ito ay ang asul, lila, ginto, pula, at makulay. Ang liwanag nito ay nakadepende sa husay ng pagpapanday at kalidad ng materyales. At ang makulay ang pinakamataas na antas. Bakit bigla yatang naging kakaiba ang pormahan dito? Pero ano itong nagko-cosplay ng lightsaber mula sa Star Wars? Isa itong mahiwagang sandata. Mayroon itong mga nakaukit na porma sayon. At nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Higit pa sa mga mahiwagang sandata, nagkakaroon ito ng sariling kamalayan. At iyon ang tinatawag na espiritual na sandata. Kung magbabanggaan ng harapan, madaling mapuputol ang espiritual na sandata ng isang makulay na sandata. Pero dahil may sariling kamalayan ng espiritual na sandata, sisiw lang sa kanila ang sirain ng mga espiritual na sandata gamit ang mga taktika. Bakit sobrang nipis naman ang espadang ito? HMP. Bukod sa mga nabanggit na uri, mayroon ding tinatawag na sandatang karugtong buhay. Ang bagay na ito ay direktang nakatali sa mismong buhay ng isang cultivator. Magkasalo sila sa buhay at kamatayan. Kapag malakas ang sandata, malakas din ang nagmamay-ari nito. Ngunit kapag nasira ito, mamamatay rin ang may-ari. Wala namang sinabing bawal gumamit ng buhay na nilalang, ah. Pwede ko tong eyebug at day-in sa sistema, ah. Elder Yang. Pwede po bang gawing sandatang karugtong buhay ang isang halimaw o kaya'y espiritual na halamang gamot? Ha? Kapag pinilit ko silang magsanay ng maigi, ako na lang ang uupo at aanin ng tagumpay nila. May isang grupo sa demonic path na sumubok na niyan. Kaso, nilapastangan nila ang mga puntod ng mga ninuno. At ginawang sandatang karugtong buhay ang mga bangkay. Ako pa ba, ang talino ko talaga. Kundi lang ako dating naging bahagi ng Lilian Hall. Hindi ko talaga maiisip agad ang halimbawang iyon. Kung ganoon, pwede ko bang gawing sandatang karugtong buhay ang mismong sarili ko? Kapag lumakas ako, lalakas din ang sandata ko. At kapag lumakas ang sandata ko, lalakas ulit ako. Apak sa kaliwa, apak sa kanan, dir-diretsong aakyat sa langit ang antas ko nito. Bakit ba puro kalokohan at pandaraya ang naiisip ng batang ito? Buwisit na utak to. Gumana ka naman ngayon, bilis. Ipakita mo sa akin ang hangganan mo. Hindi pwedeng mapahiya ako ng ganito lang. Ginawa na yan ng mga sinaunang body cultivator. Kaso, hindi naman ganoon katindi ang epekto gaya ng iniisip mo. Naging sobra lang na mas malakas ang pisikal nilang katawan. At hindi na sila tinatabla ng mga atake sa kaluluwa. Umabot sila sa puntong nag-iisa na ang katawan at kaluluwa nila. Pero kapag nasaktan ka, doble rin ang magiging pinsala sa'yo. At mas mahihirapan ka ng pagalingin ang sarili mo. Siya nga pala, tama na yan. Siguro naman ay may pangunahing kaalaman na kayo sa sining ng pagpapanday. Kaya magbibigay ako ng isang pagsubok para sa inyong lahat ngayon.
Nakapaloob dito ang pangunahing mahikang sining ng pagkontrol ng apoy. Makakatulong ito para makontrol ninyo ang espiritual na enerhiya. Bukod pa riyan, bukod sa pagpapanday ng mga sandata, magagamit din ito sa paggawa ng Pyldores at espiritual na pagkain. Kaya kung interesado kayo sa pagpapanday, kapag natutunan mo na ang pambihirang teknik na to, pwede kang pumunta sa pavilion para subukang patalasin ang iyong espiritual na enerhiya. Bakit ka ba nagmamadali? May natitira pa akong talisman. Hindi ko pa nga naitatanong yung ideya mong pasabugin ang sarili mong espiritual na enerhiya eh. Kapatid na Shu, ang ideya mong yan ay talagang nakadiskubre ng panibagong paraan kung paano mamatay ang isang cultivator. Saan na tayo susunod na pupunta? Kikitain natin ang kapatid mong si Aowo. Para tingnan kung kamusta na ang puting tigre doon sa Alchemy Pavilion. Kapatid Dali, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Kayong mga mula sa tanyag na pamilya na nagpunta dito sa Taiyang Susek. Pabagsak na ba ang pamilya nyo? At naghahanap lang kayo ng magiging protector. Kapatid na Shu, kanina lang ay wala kang kaalam-alam sa mga pamilya namin. Bakit ngayon parang alam na alam mo na ang lahat ng sikreto? Siyempre, ang dali lang naman hulaan yan. Kayo ni Jiang. Jiang sino nga ba ulit yon? Masyado kasi akong nawili sa kalokohan kanina eh. Kaya nakalimutan ko na ang pangalan niya. Nawala tuloy ako sa momentum. Jiang Zhenzu, tama. Pareho namang mataas ang potensyal nyo. Hindi rin naman kayo mga rebeldeng kabataan. Sa halip na manatili sa inyo para manahin ang yaman ng pamilya nyo, lumabas kayo para maghanap ng master. Iisa lang ang katotohanan. Siguradong napilitan lang kayong umalis at iwan ang inyong pamilya dahil may mabigat kayong dahilan. Kadalasan sa ganitong sitwasyon, pabagsak na ang pamilya. Kaya maaga kayong pinalabas para makahanap ng malakas na paksayon na magiging protector nyo. Tama ang hula mo, kapatid na Shu. Kahit ang mga Downlord ay may hinaharap ding matinding pagsubok. Malapit nang bumagsak ang haligi ng aming pamilya. Kaya natural lang na paghiwa-hiwalayan nila kami para maprotektahan at magpatuloy ang aming lahi. Ang mga umaabot sa antas ng Downlord ay mayroong napakagandang kapalaran. Malay mo, malampasan din nila ang matinding krisis na ito. Sana nga magdilang anghel ka, kapatid na Shu. Sa ngayon, ang tanging gusto ko lang ay kumapit ng mahigpit sa proteksyon ng Taiyang Susek. Grabe, iba talaga kapag nandito sa Alchemy Pavilion. Isang langhap ko pa lang ng hangin, gama na agad ang buo kong katawan. Kung araw-araw ba naman akong magsasanay dito, siguradong bibilis ng sobra ang paglakas ko. Oo nga. Ang bango ng Pyldores na ginagawa ng mga nakatatanda sa pamilya namin ay malayo sa isang to. Anong nakasulat dito? May lason ng gamot. Pakiusap, pigilan ng paghihiputik, langhap ako ng langhap habang naglalakad palapit para lang basahin ang babalang to. Tapos itinago nyo tong babala sa mismong loob ng usok. Para lang bigyan kami ng babala na huwag itong langhapin. Anong klaseng kalokohan tong disenyo na to? Ayos lang yan, kapatid na Shu. May panlunas ako. Ano? Ihagis mo rito. Oh, sige. Heto na, pinagpapalit na. Huwag mong ihagis, kapag inihagis mo yan, patay tayong lahat. Itira mo sa akin. Buisit, kapag nalaman ko kung sinong naglagay ng karatolang to, ako mismo ang Elder Zong, lumabas kayo rito, umapekto na. May hinimatay na naman sa loob ng usok ng gamot. Magaling, napakagaling, may isang disipulo na ang nakatukoy sa ikasyam na sangkap. Kung ganoon, may makakakilala kaya kung ano ang ikasampung sangkap. Alam ko po, Elder Zong. Ang ikasampung sangkap ay ang dahon ng Mian Luo. Ang halamang ito ay may taglay na lason. Kapag mali ang pagkakakuha, kakalat ang lason nito sa hangin at tatakpan ng ating paningin. Tama, magaling.
Kung ganoon, manood kayong mabuti kapag pinagsama-sama ang 10 sangkap na ito. Paano kaya ito lulunasan? Parang may mali sa nangyayari rito ah. Akala ko ba gagamot tayo at magliligtas ng buhay? Bakit nagmukha yatang networking scam to? Baka naman kaya hindi makagawa ng Pyldores ang mga gumagawa nito. Ay dahil nasisiraan na silang lahat ng bait. HMP. Mas lalo pang gumaling sa pagkontrol ng apoy ang 13 taong gulang na si Elder Zuo. Sobrang astig naman ang mga epekto ng apoy niya. Kaso, yung paraan niya ng paggawa ng gamot. Kahit anong tingin ko, mukha talaga siyang nagigisa ng ulam sa isang malaking kawali. Ngayon, subukan naman natin ang mas nakakakabang Polygon Dragon, Terra. Ha? Ano naman yun? Anong ibig mong sabihin subukan naman? Ibig sabihin ba nito, hindi rin ako nakatakas sa kalbaryong to nung hinimatay ako? Bilis, bilis, orasan nyo na. Sigurado akong gigising siya sa loob ng 5 segundo ngayon. Hinding-hindi na talaga magkakaaberya. Hoy, teka, anong ginagawa nyo? ₱543. Sa wakas, gising ka na. Ayos ka lang ba? Mukhang. Ayos naman siguro ako. Senior brother, elder. Bakit ako nandito? Aray, ang sakit ng ilong ko. Nalanghap mo kasi ang gamot na nagbibigay ng halusinasyon. Masyadong matapang ang lason kaya mahirap itong iwasan. Wala pa kayong karanasan kaya normal lang na hindi nyo agad napansin. Pero, may maganda rin naman itong naidulot. Maganda, masyado namang makitid ang pananaw mo, junior brother. Ang totoo niyan, ang gamot na ito ay gawa sa maraming sangkap na pampalusog, na pinaghalo-halo. Pero kapag sumobra sa nutrisyon, nagiging lason ito. Kung kaunti lang ang malalanghap mo, nakakabuti talaga ito sa katawan. Kaya lang, mahirap kontrolin ng mga ordinaryong tao ang tamang dami nito. Sa mga susunod na araw, magtuturo ako sa Yuanyun Pavilion. Maaari kang pumunta para makinig. At pagkatapos, sumali ka na sa Alchemy Pavilion. Kahit gaano karaming usok ang gusto mong langhapin, pwedeng-pwede. Dahil babantayan ka ng iyong senior brother. Siguradong walang mangyayaring masama sa'yo. Kaya naman pala. Ang dami mo pang sinabi. Yun pala, nang uuto ka lang para pasaliin ako. Kinaya mo pang imbentohin na nakakabuti sa katawan ang lason na yun ha. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Baka may natitira pang lason sa katawan mo kaya nag-halucinate ka pa rin. Gusto mo bang suriin ulit kita? Wala na to, huwag na po kayong mag-alala, Elder Zong. Gusto ko lang kasing malaman. Doon sa may makapal na usok, sino ba ang nagtayo ng sirang karatula na iyon doon? Nagbabalak sana akong magdala ng regalo para personal siyang pasalamatan. Ganun ba? Sa tingin mo rin ba ay napaka-epektibo ng karatulang iyon? Ang eldest senior sister mo ang nagtayo ng pakulo na yun. Ang eldest senior sister ko. Noong panahong balot pa ng laso ng buong Alchemy Pavilion. Gumawa siya ng kakaibang illusion array. At nagtayo ng karatula doon. Siniguro niya na sino man ang malalaso ng usok, ay automatikong lalapit sa karatulang iyon. Para pukpukin ito. Sa ganoong paraan, agad naming malalaman na may nalason na naman. Ang daming pwedeng ireklamo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kung hindi lang sana ako nalason. Wala sanang kaso kung nakita ko yung karatula. Kaso nga, nalason ako. Tapos naakit pa ako sa ilusyon kaya tuloy napabangga ako sa karatula. Nakakagigil talaga ang sobrang kawalang hiyaang ito. Ano bang nakasulat sa karatulang yun? Bakit nung nagising kayong lahat? Parang pasan nyo ang daigdig at ang lalim ng hinanakit nyo. Nakasulat na nakakalason ng gamot kaya pigilan daw ang paghinga. Siya nga pala, Elder Zong. Kamusta na yung puting Soro kahapon? Magaling din siyang pumili, ha? Nakabuo siya ng laso ngayon ko lang nakita. Ito na ang pinakakawili-wiling laso na nasuri ko nitong mga nakalipas na taon. Gusto ko sanang bumalik sa oras bago tayo uminom ng alak kahapon. Para maulit ko ang lahat. Sa hitsura mong yan na sabik na sabik. Gusto mo yatang gumawa ulit ng lason yung puting tigre. Para lang may mapaglaruan ka sa paglunas, ano? Kung sa ngayon. Sigurado akong nagpapakasarap na yun kumain at uminom doon sa likod ng bundok. Mukhang nagkanobya pa nga yata, Iba talaga si kapatid na tigre. Kakasali pa lang sa sekta, nakahanap agad ng kasintahan. Elder Zong, maaari mo ba kaming samahan para makita siya?
Kanina lang, ang gulo at ang baho ng paligid. Tapos sa isang iglap, naging napakalawak at matabang lupain. Malalim din pala talaga itong pavilion ng Alcay Maya, nakatago ang galing. Ano sa tingin nyo, ang ganda nitong espiritual na bukid natin, di ba? Basta't sumali lang kayo sa pavilion ng Alcay Maya. Sa hinaharap, itong mga mahiwagang halamang gamot dito. Pwede ninyong gamitin sa paggawa ng kahit anong gamot na gusto nyo. May komisyon ba kayo sa bawat taong mahihikayat ninyong sumali? Gustuhin ko man, kaso wala eh. Puro kota lang ang binibigay ng punong elder, walang pondo. Walang limitasyon ng gasto sa paggawa ng mga tableta. Kapag wala kaming nahikayat na sumali, tatapyasan ng punong elder ang budget naming mga elder. Sabihin mo nga, hindi ba't ang lupit noon? Buti na lang at naging disipulo ako ng Panginoong daw. Sayang, hindi ko mararanasan ng ganyang klaseng problema. Loko, walang patutunguhan ng pagiging asong sunod sa anyaran mo. Kahit na masaya ka pa ngayon. Sa estilo mo ng espada na parang nagmamano lang sa bagong taon, tingin mo ba nakakapogi yan? Sa totoo lang, hindi ako sanay sa mga nagpapakaaso eh. Ikaw ba, sanay ka? Hindi rin masyado, Editera, umuwi na tayo. Halikayo, magpasalamat tayo kay Elder Zong dahil dinala niya tayo para manood ng mga nagpapakaaso. Oh, salamat po, Elder Zong. Isang kagalang-galang na disipulo ng Blood Chi Dao Lord. Sino ba namang hindi nakakaalam na sobrang lupit ng mga benepisyo niyo? Kailangan ba talagang magsablay ng sinabi ng ganyan? Huwag ka na ngang umarte. Wala. Ha? Humingi ka ng tawad. Ay, Diyos ko po. Elder Zong, sobrang pahirap naman po ng trabahong yan. Lagi kasi siyang umaaligid sa tabi eh. Kaya palagi akong kinikilabutan. Muntik na akong mataudas ng puting sorrow na yun. Magtiis ka muna ng kaunti. Tapos ipadala mo na siya sa paksayo ng Beast Tamang. Mayroon siyang token ng disipulo. Tingnan mo kung pwede siyang kumuha ng guro doon o ano. Siguradong nakakatuwa yun. Senior brother. Ano ba talagang nangyari habang wala akong malay? Kasi parang may mali talaga eh. Sobrang sakit ng ilong ko. Noong nawalan ka ng malay, gumamit si Zhang Mingleng ng Dragon Jade para direktang bombahin ng enerhiya ng gamot ang mga butas ng ilong mo. Sa sobrang lakas, muntik ka nang lumipad mula sa kama mo. Kaya pala, may iba ka pa bang masakit na nararamdaman, kapatid na Shu? Habang wala akong malay. Parang may narinig akong nagsasabing, baka lang ulo at buto niyan, hindi yan mamamatay. Sige lang, pukpukin nyo lang. Baka kaya masakit yung ulo mo dahil dyan, kapatid na Shu. Kaya pala ang sakit-sakit eh. Medyo sumabli lang sila ng kaunti. Baka binakbak na nila ang bungo ko. Sino ba kasing nagturo sa mga taga-Peel Pavilion? Na manggamot ng ganyan, mga peke yatang doktor ang mga yan eh. Kung walang magbabago. Ito na talaga ang huling beses na pupunta ako sa Peel Pavilion. Kung hindi, baka kapag nakita ko ulit si Joe Muling, hindi ako makapagpigil at masampal ko siya ng malutong sa mukha. HMM. Teka, parang may mali. Paano na si Kuya Tigre? Hayaan muna natin siyang maghabol ng ilang araw pa. Tingnan natin kung may mapapala siya. Kahit na pakiramdam ko, malabong mangyari yun. Kapatid na Shu, mauuna na ako. Magkita na lang tayo sa Yuan Yunjian makalipas ang 2 araw. Anak ng, ang angas naman nun. Muntik ko nang makalimutang napakayaman nga pala ng lalaking yun. Ang paraan ng pagkontrol na to. Sa madaling salita, wala itong pinagkaiba sa pagkontrol ng apoy sa kalan, hindi ba? Nakauwi ka na. Ang bigat ng presensya niya. Bakit parang pakiramdam ko nahuli akong nangangaliwa? B, bakit? Anong problema?
Pumunta ka ba sa pavilion ng alkamiya? Amoy halamang gamot ka ah. Ayos ka lang ba? Naamoy mo pa talaga yun, hay. Ang lala talaga ng inabot ko dun. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pumasok muna tayo sa loob bago natin pag-usapan. May bukol na eh. Tapos dalawa pa. Ang lalaki pa. Paano nangyari to? Kasi naman, ngayong umaga ko lang naalala si Puting Tigre. Kaya naisip kong daanan siya para tingnan ang kalagayan niya pagkatapos ng klase. Hindi naman ito masakit. Dahil wala namang peklat. Kahit masakit ng kaunti, ayos lang. Basta ba epektibo? Sa ganitong bukol, mas mabuti na ang panandali ang sakit kaysa sa matagalang pagdurusa. Alam mo ba, sa pavilion ng alkamiya, yung mataas at bako-bakong batong sahig sa loob. Napakalupit talaga ng disenyo ng batong yun. Nakatago sa pinakadulo ng mga halamang gamot para magbigay babala na huwag itong langhapin ng basta-basta. Nga pala, yung senior sister natin, wala pa ba siyang ibang ginagawang kalokohan sa ibang lugar? Mahirap na. Baka mamaya, mabiktima na naman ako. Hindi ko rin alam ang tungkol dyan. Mabait naman talaga si senior sister. Kaso paminsan-minsan tulad mo rin siya. Masyadong malikot lang talaga ang imahinasyon. Talaga ba? Hindi ako naniniwala. Malalaman mo rin kapag nakita mo na siya. Si Senior Lu Ching yan. Kasing tangkad at ganda siya ni Master. Pero wala siya sa tayang zone nitong mga nakaraan. Wala ring silbi kahit gaano pa siya kaganda. Kapag nakita ko ulit ang senior na to, siguradong iiwas na ako. Sa susunod, sigurado. PWE, wala nang susunod pa, Momo. Pero sa tingin ko, kailangan mo pa rin pumunta sa pavilion ng Altmaya. May mga pambihirang tableta doon na magpapabilis sa pag-usad ng level mo. Papunta sa bayan ng Linhai. Kailangan mo munang pumunta sa ikalimang sangay para ipagpalit ang mga puntos mo sa isang katibayan. Bago mo ito kunin sa pavilion ng Altmaya. Paano ko ba maiiwasan ang mga gamot na to? Ano, hindi pupunta sa pavilion ng Altmaya. Para sa malaking pabuya, pwede rin naman pumunta. Nga pala, pwede kaya akong magluto gamit ang salamangka sa apoy. Sakto, masasanay ko pa ang pagkontrol ko nito. Gagamitin ko ng direkta ang mga kamay ko sa paglabas ng apoy para magluto. Ito ang tunay na pagsasanay para sa salamangkang ito. Astig talaga nitong ginagawa ko. Bakit mo naman ipinasok ang kamay mo sa loob ng kalan? Nagsasanay ako sa pagkontrol ng apoy. Hindi mo naiintindihan, mas nakokontrol ko ang apoy ng ganito. Talaga lang ha. Alam mo ba na sa pagkontrol ng apoy, bukod sa mismong paggawa nito, mas mahalaga ang pagkontrol dito. Hindi mo kailangang ipasok ang kamay mo dyan. Wala kang nakita kanina, di ba? Nakita ko kaya. Kanina kasi. Kapag may nakita ka, wala kang makakain mamaya. Wala po akong nakita. Nga pala, kahapon. Sabi ni Senior na ipasok na raw ang mga puntos ko sa aking token. Sakto, matingnan nga ngayon. ₱7,730,000, ang sarap naman sa pakiramdam ng binubuhay ka lang. Ang sagradong armas ng isang Downlord. Sa pera ko ngayon, makakabili ako ng siyam na ganito. Talagang karapat-dapat ang Taiyangzo bilang isa sa tatlong dakilang sagradong lugar. Kayang gulpihin hanggang mamatay ang mga Downlord. Tapos nananakaw pa nila ang mga armas ng mga ito para ibenta rito. Sayang nga lang, hindi ko rin magagamit kahit bilhin ko. Base sa pangalan nito, pampalakas siguro ito ng katawan. HMP, kailangan ba yan ng dakilang katawan kung purong yang? Sabi ni Lin Ching. Bawal daw magpasok ng buhay na nilalang sa loob ng void sheet. 40 kilong sariwa at buhay na nilalang. Kung maglilikot yon ng hindi sinasadya sa loob ng kaluban. At mapatay pa ako. Nakakahiya namang mamatay ng ganon.
Habang tumatagal, lalong sumasarap ang buhay pabuhat na to. Hindi na kailangan pang maglabas ng utos gamit ang medalyong ito. Nagkataon lang talaga to. Saktong nakita ko lang. Nandito na rin naman ako. Makapanghusga nga kahit konti. Hindi ko inakalang seryosohan pala ang labanang to. Nakakawalang gana. Ito na yon, nakakadismaya. Ganito ba talaga katotoo ang mga senior sa Tianhui? Nginat-ngat pa ng aso ang pantalon niya, ekis to sakin. Ayos to, kaya niyang takbuhan ng aso. Kaya irerekomenda ko talaga ang kinagat na senior na to. Ilang beses ba kasing pinay ka ng senior na to ang asong yun? Kahit aso, daring-diri sa kanya. Kahit mga Dowlord, hindi ito kayang matutunan. Paano kung matutunan ko to, di ba sobrang angas ko nun? Ano ba kasing klaseng kalokohan to? Tingnan nga natin kung paano to pinractice ng mga magagaling nating senior. Aba matindi, ginawa na lang pampatulog. Kaya pala ang bilis makatulog ni Lin Ching. Ang dami talagang magagaling sa Tianhui. Binubuwis talaga ang buhay para mag-cultivate eh. Ang sinaunang sining ng hinanakit ay nakabase talaga sa mismong hinanakit. Kapag naisip mong uubra ang ginagawa mo, at biglang umubra nga, lalong lalakas ang hinanakit mo. Habang mas lumalakas ang hinanakit, mas lumalaki rin ang tsansang magtagumpay ka. Di ba kapangyarihan lang to ng sariling pambibilog sa utak? Ang problema lang sa sining na to, hindi mo masisiguro kung naperpekto mo na ba talaga. Akala mo nagtagumpay ka na. Pero baka sadyang sinuwerte ka lang pala. Anong kalokohan to? Teka, kakatapos ko lang basahin yun ah. Bakit wala man lang akong matandaan? Nilamon ng buo ang alaalang yun ah. Anak ng, napakakakaiba naman ng sining na to. Aray, grabe naman ang hawak ng senior brother na to. Aba, hindi ba't si Xiao Zhang to? Senior Uncle Shu, ang ganda ng ulit ng aura mo ah. Ang lakas pa rin ng hawak mo. Paano mo nalaman na may 9 na milyong contribution points ako? Haha, hindi naman ganoon karami. 9,736,213 lang naman. Kahit na, ang 9,736,213 ay hindi maliit na halaga para sa akin. Ang 9,736,213 ay hindi rin naman ganoon kalaki. Tuwing gigising ako araw-araw, pinuproblema ko kung paano gagastusin ang 973. Hi, Xiao Zong. Sabihin mo nga sa akin kung sakaling isang araw, makakuha ka ng 9,736,213 contribution points. Paano mo kaya ito gagastusin? Senior Uncle Shu, anong ginagawa mo rito sa Alchemy Pavilion? Hindi ka naman siguro nandito para lang asarin ako, no? Nandito lang ako para kunin ang contribution points mula sa pinalit kong mga pills. Ang saktong naging contribution points ko ay 9,736,213. Wala lang yan, mahigit 9 milyon lang naman. Kung hindi lang nagbigay ang Grand Elder ng parangal bilang outstanding Alchemist of the Month. Kikita rin sana ako sa isang taon ng 30 hanggang 40,000 contribution points. Kung swertehin, baka umabot pa ng 70 o 80,000. Pero resulta lang naman ito ng ilang daang taon kong pagsisikap. Anong dapat ipagmayabang doon?
Buisit. Galingan mong mabuhay ng matagal, bata, at hintayin mo. Nabueltahan kita ng matinding pang-aasar paglipas ng ilang daang taon. Aba, hindi ba't si Xiao Zhou to? Naalala ko na naman yung 9,730,000 yon. Anong nangyari? Ilang minuto lang tayong hindi nagkita, ang hina mo na agad tingnan. Huwag na po kayong mag-alala, Senior Uncle Shu. Gagaling din ako kapag umalis ka na. Anong inaaral-aral mo dyan? Halika, halika rito. Tamang-tama, tikman mo itong bago kong gawang super tonic pill. Hi! Xiao Quan. Ano na naman ba yung nagawa mong pill? Aba, hindi lang ito basta maganda ah. Ito na ang pinakamaganda sa lahat. Tatalunin ng pill ko na to ang Perfect 10 Tonic Pill. At ito na ang magiging pinakamasustansyang gamot sa lahat. Nilagyan ko ito ng mga pampalakas na halamang gamot. May mga pambihirang sangkap din ito. Parang nagigisa lang ng gulay ah. Lahat ng sangkap dito ay matatapang na gamot na pampasigla at pampalakas ng katawan. Nag-iwan ng mensahe si senior brother na dapat daw akong uminom ng maraming pampalakas. Ito na kaya ang tadhana. Kung ganoon, marami ka palang alam sa pag-aalaga ng kalusugan. Nagbibiro ka ba? Sobrang dami kong alam dyan. Susubukan ko ang isa. Paniguradong may laso ng mga gawa ng Jiakwa na yan. Pero dahil mataas ang antas ko sa paglinang, hindi ako mamamatay kung titikim ako ng isa. Basta ba't kakain din ito si Shu Pingqiu? Isa lang siyang hamak na mortal. Siguradong titirik ang mga mata niya at babagsak siya dyan mismo. Sandali. Nagbabala na sa akin si Lin Qing. Huwag na huwag daw basta-bastang kakain ng paeldores galing sa mga hindi kilalang tao. Xiao Zuang, kakaiba ang mga tingin ng taong to. Elder Zong, at ikaw junior brother. Damhin ninyo ng mabuti ang bagsik at epekto ng paeldores na ito. Hehe, sinisiguro kung hindi kayo madidismaya. Xiao Zong, ano ang nararamdaman mo? Gaman ba ang pakiramdam mo? Ayos lang. Hindi naman kasi talaga ako mahina. Itong paeldores na to, pandagdag lang naman talaga sa lakas ko. Pucha. Ha. Ha ha. Ha. Buisit na Jiakwan yan. Ito ba ang pampalakas na ginawa mo? Totoong purong pampalakas na sangkap ang ginamit ko. Kung tutuusin, wala dapat maging problema dito. Baka dahil yun sa sinaunang pamamaraan na ginamit. At saka, kumain din naman si Elder Zong ah. Sabi mo pa nga napakaganda ng paeldores ko eh. Bakit sa akin napupunta ang sisi? Kumain ka ng tae. Harangan niyo ang pinto. Walang makakalabas dito ng buong ngayong araw. Huwag niyong isara, isa akong elder. Kapatid na Shu, nagkataon nga naman. Nandito ka rin ba para kumuha ng paeldores? Oo. Kaso huli ka na. Siguradong matagal-tagal ka pang maghihintay niyan. Huwag mong sabihing nilimas mo, kapatid na Shu. At inubos ang buong Pil Pavilion. May isang tao na mag-isang. Nagpatamba sa maraming disipulo gamit ang mga paeldores. Ngayon, sigurado akong nagdurusa sila sa mga palikuran. May namigay kasi ng mga paeldores. E di kapatid na Shu, hindi ka naman nabiktima, no? Nagpapatawa ka ba? Papayag ba akong mabiktima ng 2 beses sa bulwagan ng paeldores? Gusto pa sana akong isahan ng Zong na yun. Ngayon, siya na mismo ang nasa alanganin. Ni hindi na niya mailigtas ang sarili niya. Sumabog ba ang mga tiyan nila? Mukhang ganoon na nga. Mauuna na akong sumibat. Kung hindi ka naman nagmamadali, iminumungkahi kung bukas ka na lang pumunta. Baka mandiri ka lang kapag nakita mo sila. Maraming salamat sa babala, kapatid na Shu. Kahit marami pang hindi pagkakaunawaan.
Kaya ko naman patunayan ang galing ko sa panggagamot. Nandito po ang disipulong si Shuping upang magbigay galang, guro. Anong nangyayari? Sa tuwing nakikita ko si Gerong Baisi, hindi ko mapigil ang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinakabahan ka ba nang makita ko? Medyo po. Sadyang napakaganda at kahanga-hanga niyo po, guro. Ilan lang ba sa mundong ito ang katulad ninyo? Kaya kapag nakikita ko kayo, hindi ko po maiwasang humanga ng lubos. Ang maakit sa panlabas na anyo ay natural lang sa isang tao. Mula ba talaga yan sa puso mo? Siyempre naman po. Puro ka matatamis na salita. Kung makikita mo lang ang tunay kong mukha, baka hindi mo na masabi ang mga salitang yan. Kung ganoon, kahit ngayon man lang. Ang guro sa puso ko ay parang purong puting jade, walang kahit anong dungis. Nagulat ka ba? Ito ang marka ng alipin na nakatala sa aklatan ng langit. Isang sinaunang mahika na ginagamit upang alapinan ang iba. Paano itong mapupunta sa mukha ng isang Panginoon ng Dao? Guro, hindi nyo ba kayang burahin yan ng mag-isa? Wala naman itong epekto sa akin. Kaya ko itong burahin anumang oras. Pero sa tingin mo ba, ang nakaraan ko, ay mabubura rin kapag nawala ang markang ito? Ang dahilan kung bakit ako nandito, ay para hanapin siya. Sa tingin mo, anong gagawin ko sa kanya? Hahanapin siya, tapos papatayin. Hindi sapat ang kamatayan lang. Lahat ng kasamaan, ginawa niya sa akin noon. Wala siyang awang nanira at nanggulo. Ngayong malakas na ang aking cultivation. Natural lang na tapusin ko na ang alitang ito. Sisiguraduhin kong hindi na siya muling isisilang. Master, dahil hanggang ngayon ay binibigyan pa rin kayo ng problema ng taong yan. Handa po akong ialay ang aking munting kakayahan para makatulong. Maaari niyo po bang ibigay sa akin ang mga impormasyon tungkol sa kanya? Kapag nagtagumpay na po ako sa aking cultivation, iaalay ko po sa inyo ang buhay niya bilang regalo. Masyado pang mababa ang realm mo. Madadagdagan lang ang poproblemahin mo kapag nalaman mo pa yan. Ano ba ang sadya mo sa akin ngayon? May nakita po ako sa loob ng Heavenly Book. Isang cultivation technique na para sa pure yang body. Kaya daw nitong gumawa ng pure yang true fire. Gusto ko po sanang itanong kung maaari ko itong pag-aralan. Ang cultivation technique na yan. Mukhang meron nga niyan sa pavilion. Pero may alam akong mas magandang paraan. Kaya lang, medyo mahirap ito. Maraming salamat po, Master. Yung slave mark sa mukha ni Master. Pati na rin ang paraan niya ng pagsasalita. Parang may kakaiba talaga. Pero hindi ko makuha kung ano yun. At yung sinabi niyang sisiguraduhin niyang hindi na ito muling isisilang. Sobrang tindi ng galit na naramdaman ko roon. Hayaan na nga, wala ring mangyayari kung iisipin ko ng iisipin to. Kaysa mag-aksaya ako ng oras. Mas mabuti pang magluto na lang ako ng crayfish. Para masubukan ko rin yung sinaunang resentment method na yon. Sakto itong malaking kaldero na panghandaan. Para lutuin ang 40 kilong spirit tail shrimp na yon. Kung gumagana man ang sinaunang resentment method kapag ginawa mong kabaligtaran ang iniisip mo. Ibig sabihin, kailangan ko lang kumbinsihin ang sarili ko ng paulit-ulit na sobrang sarap ng mga hipong ito. Para mas lumakas ang resentment energy, tama ba? Kung magtagumpay ang teorya ko sa resentment energy na to, tapos ilalapat naman ito sa iba. Di infinite loop na to, sobrang bilis nitong lalakas. Posible to sa teorya. Mamaya pagbalik ni Lynching, hahatakin ko siya para subukan ito. Ihulog muna natin ang maanghang na crayfish sa kaldero. Kung ang sinaunang sumpa ay talagang nakabatay lang sa paniniwala, basta ba maging sapat ang pagmamatigas ko? Napapaniwalain ng sarili ko na ang harap ay likod. Uobra kaya yun? Kung paniniwalaan ko na tatalab ang sumpa mo, tapos ipapasa mo naman ang paniniwalang yun sa iba.
Parang walang katapusang paahan, tuloy-tuloy lang tayong lahat. E di wala na palang makakatalo sa atin yan. Kailangan ko siyang hanapin mamaya para subukan to. Anong pagkain natin ngayon? Wow, mga hipon. Luto na ba? Pwede na ba? Sige nga, tikman mo yung isa. Teka, anong nangyayari? Kusang nababalatan ng hipon. Grabe, ito na yata ang pinakapangarap ng lahat kapag kumakain ng crayfish. Hehe, ayos lang yan. Ako na ang magbabalat para sa'yo. Sobrang bilis ko kayang magbalat ng hipon. Bakit ang linggo mo nakakapagbalat ng hipon pero yung akin hindi? Kapag umangat ka na mula sa pagiging mortal at lumawak na ang panloob na enerhiya mo, maaapektuhan yan ng mas mataas na kapangyarihan na magdudulot ng matinding pag-alo ng lakas. Dahil dyan, mas lalakas din ang iyong lingjo. Ang yugtong iyon ay tinatawag na pagpapadalisay ng espiritu. Nahahati ang lingjo sa tatlong antas, magaan, espiritual, at mabigat. Ang antas kong magaan ngayon ay hanggang dito lang ang kayang gawin. Kapag umabot ka na sa espiritual, kaya mo nang kontrolin ang mga bagay na may sariling enerhiya. At kapag nasa antas na mabigat, kaya mo nang kontrolin ang kahit anong bagay sa buong mundo. Akalain mo nga naman, nadagdagan na naman ang rason ko para magpalakas ng magpalakas. Ay, oo nga pala. May naisip akong napakagandang ideya tungkol sa sinaunang sumpa. Paano kaya kung sabay nating papaniwalain ang sumpa ng isa't isa? Para maging isang walang katapusang siklo. Naku, may gumawa na niyan dati. Ang sabi ko pa nga noon sa kanya, 2 araw at 2 gabi siyang sumubok pero walang nangyari. Bago niya ako tuluyang tinantanan. Huwag mong sabihing balak mo ring gawin yan. Sa bagay, sige na nga. Ang lakas ng espiritual na hipon, dagdag pa ang enerhiyang ito. Pabilis ng pabilis ang ikot ng enerhiya sa katawan ko. Pakiramdam ko, wala itong hangganan. Kailangan ko pang bilisin. Teka, mali. Bakit lumalabas ang enerhiya ko? Bumababa ang level ng kultibasyon ko. Siguradong ilusyon lang to. Basta hindi ako maniwala. Parang hindi na rin totoo ang ilusyong to. Dahil pinaparamdam mo sa aking natutuyo na ang karagatan ng aking espiritu. Dadamihan ko ang gamot para tingnan natin kung gaano ka iiyak. Hindi ito simpleng backlash sa kultibasyon. Ito ang tribulation ng kawalan mula sa 7 pagsubok ng Tao. Guro, nagkulang po ba ako sa tungkulin ko? Dahil hindi ko siya nabantayang maigi. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ito kasalanan. Sadyang masyado lang talaga siyang pasaway. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Ito ang tribulation ng demonyo sa puso. Walang kahit ano dito. Hindi ko man lang maramdaman ang sarili kong katawan. Kung panaginip lang din naman to, bakit hindi ko palubusin? Hahatiin ko ang langit at lupa. At bubuuin ko muli ang lupa, apoy, tubig, at hangin. Sinaunang paraan ng paniniwala. Lakas ng aking imahinasyon. Buksan mo. Kaya pala, yung itim at puting bulong ng daw kanina. Hindi yun galing sa sarili kong isipan. Iniligtas pala ako ng guro ko. Maraming salamat po sa pagligtas nyo, guro. Napakataas ng potensyal mo. Kaya hindi mo kailangang magmadali. Ang pagiging masyadong sakim sa kapangyarihan at padalos-dalos ay hindi makakabuti sa'yo. Gawin mo itong leksyon ngayon. Baka hindi ka na maging ganito kaswerte sa susunod. Tandaan mo, baka hindi ka na talaga swerte. Kahit pa nandito ang guro mo. Sa tingin mo ba ay palaging may susunod na pagkakataon? Patawad, kasalanan ko po ito, guro. Pumunta ka ng maaga sa palasyo ng Niebe bukas. Tuturuan kita ng sining ng espada. Patanjin nga ang senior sister mo. Salamat naman at ayos ka lang. Feeling ko, hindi ako okay. Ha, bakit naman? Ay, nadadaganan pala kita, tatayo muna ko.